Nagsisimula ang kwento ng magpaalam ang ating bida, si Darky, sa kanyang pamilya. Ang kanyang layunin ay maging isang mahusay na adventurer upang ang kanyang pamilya ay mamuhay ng komportable. Dumating si Darky sa malaking lungsod kung saan siya ay agad na kinamuhian dahil lamang sa pagiging tao. Pumunta siya sa guild upang magparehistro bilang isang adventurer, at ibinigay sa kanya ang F-rank dahil ito ang kanyang unang pagkakataon. Nagtaka ang clerk kung mayroon ba siyang gift, kaya't masiglang ipinaliwanag ni Darky na mayroon nga siya, at ito ay tinatawag na unlimited gacha. Gusto ng babae na ilarawan niya ito dahil hindi pa niya ito naririnig noon, ngunit naisip ni Darky na mas madaling ipakita ito sa kanya. Inilabas ni Darky ang kanyang gacha at, pagkatapos itong pindutin, lumikha ito ng isang card. Labis na ipinagmamalaki ni Darky habang ipinaliwanag niya na maaari niyang ipatawag ang anumang nasa card, ngunit ang card na ito ay isa lamang walang silbi at walang kabuluhang baluktot na tinidor. Tiniyak ni Darky sa kanya na hindi ito maganda, kaya ginawa niya itong muli, ngunit lalo lamang itong lumilikha ng mga walang silbing basura tulad ng bulok na mansanas at inaamag na tinapay. Sinabi ni Darky na kadalasan ay hindi ito ganito kasama, ngunit wala siyang pakialam at ibinigay sa kanya ang kanyang F-rank card. Sabik na si Darky na gawin ang kanyang unang trabaho, kaya itinuro siya ng clerk sa bulletin board. Sa kasamaang palad, hindi marunong bumasa si Darky, ngunit sa mundong ito, karaniwan lang iyon dahil napakababa ng literacy rate ng mga tao. Mabuti na lang at tinulungan siya ng clerk at binigyan siya ng listahan ng mga trabaho. Medyo mababa ang antas ng mga ito, kaya hindi sila gaanong malaki ang sweldo. Ngunit masipag si Darky at sabik siyang pumasok sa trabaho. Pagkatapos ay gumawa si Darky ng ilang trabaho sa buong araw, at siya ay pagod na pagod. Medyo nadismaya rin siya dahil ang isang buong araw na trabaho ay sapat lamang ang kinita niya para sa isang gabi sa inn. Gayunpaman, hindi iyon masyadong problema para sa ating bida, dahil sinabi ni Darky na magiging mahusay siya kung makakakuha lang siya ng nakakain mula sa kanyang nakuha. Maya-maya ay may mga human beast na nakabangga sa kanya, at sinisi nila si Darky sa pagdumi ng kanilang mga damit. Ninakaw ng mga magnanakaw ang lahat ng kanyang pera, ngunit sinabi nilang gagamitin nila ito para pambayad sa bayarin sa paglalaba. Desperado silang sinabihan ni Darky na ibalik ito dahil hindi niya kayang bayaran ang isang gabi sa bahay tuluyan, ngunit walang pakialam ang mga human beast. Sinipa ng isa sa kanila si Darky habang sinasabihan siyang matulog sa kulungan ng baboy, at umalis sila. Walang kahit isang tao sa paligid ang tumulong kay Darky at, ang mas malala pa, tinawag pa nila siyang basurang tao. Nang sandaling iyon, tinulungan siyang bumangon ng isang babae, ngunit nakita ni Darky na isa itong elf at nagulat siya. Desperado siyang humingi ng tawad sa paghawak sa kanya, ngunit tiniyak ng babae kay Darky na hindi niya ito sasaktan. Hindi maintindihan ni Darky kung bakit magiging mabait ang isang elf sa isang taong tulad niya, at niyakap pa siya ng babae. Nandidiri ang mga nanonood na makita ang isang elf kahit na humawak lang ng tao, at labis na nagulat si Darky. Dinumihan ng elf na babae na ito ang kanyang mga tuhod para lang yakapin siya, kaya napaisip siya kung nananaginip ba siya. Tiniyak ng babae sa kanya na hindi, at nagpakilala ang iba pa sa kanyang grupo. Ipinaliwanag nila na kabilang sila sa Concord of Tribes. Ito ang pangalan ng kanilang grupo na kumakatawan sa lahat ng 9 na lahing nilikha ng Diyosa. Nagpakilala ang mga human beast bilang si Garu, at ang elf ay si Sasha. Nariyan din si Diablo na kamag-anak ng demonyo at si Yukoro na kamag-anak ng Oni. Ang taong dragon ay isang dragonaut at ang kanyang pangalan ay Drago. Nariyan din si Shasu na dwarf, si Seisha na dark elf, at si Saxtor na centaur. Kaya 8 miyembro ang bumubuo nito. Kaya inihayag ng grupo na ang kailangan lang nila ngayon ay isang tao upang makumplito ang 9 na lahi. Hindi makapagsalita si Darky, kaya ipinaliwanag nila na ang kanilang layunin bilang isang grupo ay isang marangal na layunin, gusto nilang wakasan ang diskriminasyon sa lahi at lumikha ng isang patas na mundo para sa lahat. Ipinaliwanag nila na gusto nilang sumama sa kanila si Darky, ngunit hindi makapaniwala si Darky sa kanyang naririnig. Tiniyak sa kanya ng kanilang pinuno na seryoso sila sa pagkuha sa kanya, kaya masayang sumama si Darky. Maya-maya, natagpuan ni Darky ang sarili niyang inaatake ng mga higanteng ahas at kailangan siyang iligtas ni Drago.
Muntik nang palihim siyang salakayin ng isa pang halimaw, ngunit naroon si Sasha upang tapusin ito. Binalaan niya si Darky na maging mas maingat at ipinaalala sa kanya na sila ay nasa pinakamalaki at pinakamatigas na piitan sa mundo na tinatawag na abyss. Kung may tumama sa kanya rito, hindi siya mabubuhay. Humingi ng tawad si Darky, kaya ipinaliwanag ni Sasha na nag-aalala lang siya sa kanya, at tiningnan niya ito upang matiyak na hindi siya nasaktan. Matagal nang nakikipagsapalaran si Darky kasama ang grupo, kaya tinutokso ng iba si Sasha dahil sa pag-aalaga sa kanya gaya ng dati. Pagkatapos ay pinahiya nila siya sa pagsasabing hindi niya mapigil ang kumilos ng ganoon sa paligid ni Darky dahil lahat ng dugo niya ay umakyat sa kanyang mga pisngi kapag malapit siya dito. Sinubukan ni Sasha na sabihin na ayaw lang niyang masira ang imahe ng kanilang grupo sa pagkawala ng isang miyembro, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng iba. Pakiramdam ni Darky ay medyo walang silbi ngayon, ngunit sinabihan siya ni Drago na huwag mag-alala. Sinabi niya na gusto niya ang tsaa na inihahanda ni Darky para sa kanila, kaya sapat na ang ginagawa niya. Nakahinga ng maluwag si Darky nang marinig ito, at nagpatuloy ang grupo sa kanilang quest. Nakarating sila sa isang lugar na iisa lang ang labasan at napagdesisyonan ni Drago na ito ang perpektong lugar. Ipinapalagay ni Darky na oras na para magpahinga, kaya masayang sinabi niya sa lahat na ihahanda niya ang kanyang sikat na tsaa para inumin nilang lahat. Sinabi niya na 1 minuto lang ang itatagal nito, ngunit talagang pinatahimik siya ni Drago at idineklara na si Darky ay pinalalayas sa partido. Hindi nakapagsalita si Darky, kaya inulit ni Drago ang sinabi niya. Nalilito pa rin si Darky, kaya sinabi na lang ni Garou sa kanya na itatapon siya palabas ng partido. Tuluyan ang nagbago ang kilos ng lahat dahil lahat sila ay walang galang, at sinabi sa kanya ni Garou na wala na siyang silbi sa kanila ngayon. Kahit si Sasha ay tinawag siyang isang talunan na lalaki at sinabing lagi niya itong iniinis. Kinwestiyon pa nila kung ang kanyang kawalang kakayahan ay dahil sa kakulangan ng mga selula ng utak or kung ito ay katangian lamang ng mga tao. Ipinakita nilang lahat ang kanilang tunay na kulay ng walang pagpipigil at ipinapakita na kinasusuklaman nila ang mga basurang tao tulad niya. Umaasa si Darky na prank lang nila siya, pero tiniyak nila sa kanya na hindi sila tuluyang tumungo sa abyss para lang sa isang biro. Itinuro ni Darky na mabait din sila sa kanya dati, pero isiniwalat nila na isa lang itong pagkukunwari dahil gusto nilang sumali siya sa kanilang grupo. Wala itong saysay, kaya, ipinaliwanag ni Drago na ang buong pakana na ito ay ginawa dahil sa talento ni Darky. Mas lalong nakakalito para kay Darky dahil ang kanyang unlimited gotcha ay hindi naman espesyal. Isiniwalat ni Drago na binabantayan ng kanilang mga nakatataas si Darky dahil sa kanyang kakaibang talento, dahil pinaghihinalaan nila na maaaring isa siyang maestro. Ang tanging dahilan kung bakit nila siya inimbitahan sa Concord of Tribes ay para mabantayan nila siya ng mabuti. Ipinaalala sa kanila ni Darky na ang kanyang unlimited gotcha ay isang walang silbing regalo dahil pinapayagan lamang siya nitong magpatawag ng maraming basura, pero hindi mahalaga iyon sa kanila. Alam nilang basura ang kanyang regalo at mas malala pa ang kanyang mga istatistika. Kaya naman napagpasyahan ng mga nakatataas na hindi maaaring maging maestro si Darky, na nangangahulugang isa na lamang siyang walang silbing tao ngayon. Hinihiling ng iba na sana ay mas maaga pa sana ang desisyong iyon ng mga nakatataas dahil ayaw nilang magpanggap na gusto nila siya sa buong panahon. Walang alam si Darky tungkol sa mga nakatataas na ito or sa maestro. Ngunit sinabi ni Drago na sapat na ang narinig niya. Hindi na mahalaga iyon, dahil ipinahayag ni Drago na oras na para tapusin ang trabaho. Hindi pa nasisindok si Darky nang mapagtanto niya na hindi lang siya basta-basta mapapaalis sa grupo. Ang pagtatapos ng trabaho ay nangangahulugan na wawakasan nila ang kanyang buhay. Panahon na para magsimula, kaya inatake siya ni Garou at sinugatan ang kanyang mukha. Nanginag ang buong katawan ni Darky nang dumating ang madilim na katotohanan ng sitwasyon at tumakbo siya para sa kanyang buhay. Wala nang pag-asa, dahil sinabi sa kanya ng grupo na wala nang matatakbuhan. Wala siyang pagkakataon laban kahit isang halimaw mula sa abyss. Kaya iminungkahi nila na hayaan na lang niya silang kunin ang kanyang buhay. Hindi man lang siya pinlano ni Sasha na bigyan ng pagkakataong makatakas, at pinaputukan niya ang kanyang binti gamit ang isang palaso. Ipinahayag ni Garou kung gaano niya kamahal ang pangangaso ng mga tao at sumang-ayon si Sasha sa pagsasabing ang kanilang mga iyak ay parang musika sa kanyang pandinig.
Ipinagpatuloy ni Garou ang pagpapahirap sa pamamagitan ng pagsipa kay Darky, ngunit sinabi ni Drago na tama na iyon. Gusto pa ni Garou na magsaya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Sasha na kailangan nilang manatili sa plano. Ang kanilang pabalat na kwento ay tungkol sa isang halimaw mula sa abyss na pumaslang kay Darky, kaya hindi nila siya maaaring bigyan ng anumang marka na sumasalungat doon. Handa nang gawin ni Garou ang mga parangal at sinabi niya kay Darky na isa siyang nakakaaliw na punching bag, kaya gagawin niya ng mabilis ang pagpaslang. Desperado si Darky na gumapang palayo at nagtataka siya kung bakit kinailangang humantong sa ganito ang mga bagay-bagay. Umabot sa sukdulan ang kawalan ng pag-asa ni Darky, kaya sumigaw siya na gusto niyang mabuhay at nagkataong nakapagpalabas siya ng bitag para sa teleportasyon. Agad na sinabihan ni Drago si Garou na huwag hayaang makatakas si Darky, ngunit huli na ang lahat. Ilang sandali pa, natagpuan ni Darky ang sarili sa ibang bahagi ng piitan. Gayunpaman, hindi siya nakahanap ng anumang ginhawa dito, dahil hindi naman ito gaanong nagbago. Malubha ang kanyang pinsala sa katawan at sigurado siyang matatapos ang kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon na matagpuan siya ng isa sa mga halimaw sa abyss. Naiisip na lamang ni Darky ang kanyang pamilya at iniisip niya kung ano ang nangyaring mali. Napakabait ng mga adventurer sa kanya at naisip niya na mas nagiging malapit sila sa isa't isa matapos ang mahabang panahon na magkasama. Siyempre, ang katotohanan ay pinagtaksilan nila siya sa pinakamasamang paraan. Ang kanilang pagkakaibigan ay pawang pagkukunwari lamang at natuwa sila sa pagpapahirap sa kanya. Lahat sila ay sabik na makita siyang maalis at handa silang gawin ito ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Mabilis na napalitan ng galit ang lungkot ni Darky dahil kinamumuhian na niya ang bawat nilalang sa grupong iyon, at nangako siyang wawakasan ang lahat ng kanilang buhay. Ang galit na ito ang nagpasiklab sa kanya at ang kanyang pagkauhaw sa paghihiganti ay ayaw hayaang matapos ang kanyang buhay dito. Nangako siyang pagbabayaran sila at sumumpa siyang puputulan ang lahat ng kanilang mga laman loob. Gayunpaman, lalong dumilim ang sitwasyon nang magpakita ang isang halimaw at nagulat si Darky nang makitang level 1000 na ito. Imposible iyon, at ito ang uri ng halimaw na naririnig lamang sa mga kwentong bayan. Dahil dito, napagtanto ni Darky ang nakakakilabot na katotohanan na siya ay na-teleport sa pinakamalalim na bahagi ng abyss. Walang pag-asa habang papalapit sa kanya ang halimaw, ngunit tumanggi si Darky na masawi bago makaganti. Ang tanging kailangang subukan ni Darky na lumaban ay ang kanyang walang limitasyong nakuha, kaya ginamit niya ito. Paulit-ulit na pinapagana ni Darky ang kanyang walang limitasyong gotcha, habang kumukuha ng baraha. Karamihan ay basura pa rin na parang kinakalawang na kutsilyo at bulok na mansanas, ngunit ayaw sumuko ni Darky. Kailangan niyang tapusin ang mga nagtaksil sa kanya sa lahat ng paraan at bumalik sa pamilyang mahal niya. Mabuti na lang at nagbunga ang mga pagsisikap ni Darky at ang kanyang gotcha ay nagningning ng may hindi kapani-paniwalang tindi na hindi pa nito nararanasan noon. Umatake ang halimaw, ngunit huli na ang lahat dahil ang gotcha ni Darky ay nakagawa ng bagong baraha. Isang boses ang nagpahayag na hindi nito hahayaang saktan ang kanyang amo, at isang babae ang lumabas, na tuluyang sumairis sa level 1000 na halimaw. Nilinis ng makapangyarihang babaeng ito ang kalat na kanyang ginawa at, nakakagulat, ay yumuko kay Darky. Pinagaling niya ito at agad na humingi ng tawad para dito. Sinabi niya na hindi niya matiis na makita ang kanyang gwapong mukha at maganda at malaperlas na balat na may pilat ng mga kakilakilabot na sugat. Natigilan si Darky nang marinig siyang magsalita ng ganito tungkol sa kanya at mas nagulat pa nang mapagtanto na pinagaling niya ang lahat ng kanyang mga sugat. Hiniling ng babae sa kanya na gamitin ang kanyang magandang boses upang bigkasan ang kanyang pangalan. Kaya ipinakilala ni Darky ang kanyang sarili. Tinawag siya ng babae na Master Darky at ipinahayag na mabubuhay siya sa paglilingkod sa kanya. Ito ang kodigo ng karangalan ng katulong at ipinangako niya ang kanyang lubos na katapatan sa kanya. Gusto ni Darky malaman kung sino siya pagkatapos ng talumpating iyon, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mary. Siya ay tinatawag na Ever-Seeking Maid at siya ay nasa level 9,999. Ang pinakanakakagulat, gayunpaman, ay isa siyang napakabihirang card na nagmula sa Darky's Unlimited Gotcha. Gusto lang ng babaeng ito na patuloy na pag-usapan ang kanyang katapatan habang sinasabi niyang mananatili siyang nakatali kay Darky kahit sa kabilang buhay. Kailangan pa ni Darky ng mas maraming sagot,
kaya sinubukan niyang ipaliwanag na ang kanyang unlimited gotcha ay halos walang silbi at walang paraan na ang isang taong kasing kahanga-hanga niya ay maaaring manggaling dito. Ipinaliwanag ni Mary na mayroon siyang kakayahan sa pagtatasa na magagamit niya upang suriin ang unlimited gotcha ni Darky, ngunit siya ay isang mapagkumbabang lingkod at gagamitin lamang ito kung bibigyan siya ng pahintulot. Hinayaan siya ni Darky na gawin ito at namangha si Mary sa kanyang natuklasan. Ipinaliwanag niya na ang mga kakayahan ni Darky ay nakatago sa ilalim ng isang makapal na patong ng isang bagay na tinatawag na conceal, at imposible para sa sinumang wala sa kanyang level na makita man lang ang mga detalye. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mary na ang Darky's unlimited gotcha ay malayo sa walang silbi. Maaari itong igulong ng walang katapusang bilang ng beses at ang mga posibilidad at pambihira ng mga card na nalilikha nito ay nag-iiba batay sa nakapalibot na density ng mana. Ang mga rarity, simula sa itaas, ay extra super ultra rare, triple S rare, double S rare, rare, normal, at error. Medyo nalilito si Darky tungkol sa bahagi ng mana, kaya ipinaliwanag niya na ang mana ay isang bagay na dumadaloy sa lahat ng dako ng mundo. Gayunpaman, ang density nito ay pinakamababa sa ibabaw. Ibig sabihin ay ang posibilidad na magpakita ang isang super ultra rare na card tulad ni Mary ay malapit sa zero. Gayunpaman, dito sa piitan ay ibang kwento. Nasa pinakamalalim na bahagi sila ng piitan ngayon, at napakaraming mana sa lahat ng dako. Nangangahulugan ito na mas malaki ang tsansa ni Darky na magpalabas ng isang rare card habang nandito sa ibaba. Walang ideya si Mary kung ano ang nangyari noon, kaya hinahangaan niya ang katapangan ni Darky sa paglalakbay hanggang sa ilalim ng piitan para lamang magamit ang buong potensyal ng kanyang walang limitasyong gotcha. Hindi sinungaling si Darky, kaya naman isiniwalat niya na hindi niya kailanman kayang harapin ang abyss ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na siya ay pinagtaksilan at pinahirapan at pinaputukan siya ng kanyang dating grupo. Umiyak si Darky dahil labis siyang naapektuhan ng emosyon mula sa pagtataksil, ngunit bumalik din ang kanyang galit. Gusto niyang pagbayaran silang lahat at nanumpa na hindi siya titigil hanggat hindi nila nakukuha ang darating sa kanila. Niyakap siya ni Mary at humingi ng tawad sa kanyang pagdanas ng labis na pagdurusa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil sa kanyang kapangyarihan, ang pagdadala ng banal na paghihiganti sa kanyang mga kaaway ay magiging isang simpleng bagay. Pagkatapos ay nagmakaawa si Mary kay Darky na bigyan siya ng utos na tugisin ang mga mapanlinlang na pagano at ibalik ang kanilang mga ulo sa mga sibat para sa kanya. Nag-alangan si Darky sa ilang kadahilanan, kaya umatras siya. Ipinapalagay ni Mary na ito ay dahil masyadong mabait si Darky, kaya sinabi niya na ang kanyang mga kaaway ay hindi karapat-dapat sa awa. Tumugon si Darky sa pagsasabing hindi iyon ang problema. Nagtiwala siya sa mga taong iyon at naloko. Muntik na siyang mawalan ng buhay matapos pahirapan hanggang sa maging pulpo at ipadala sa ilalim ng abyss. Ang ugat ng lahat ay ang kanyang kahinaan. Kaya nagpa siya si Darky na kailangan niyang magpakalakas. Kinilala ni Darky na maaaring imposible para sa isang taong tulad niya, ngunit gusto niyang makaganti gamit ang sarili niyang mga kamay. Inisip ni Darky kung iniisip ni Mary na nag-iilusyon lang siya, ngunit sinabi ni Mary na hindi niya iyon iisipin tungkol sa kanya. Sa halip, ipinahayag niya na ang hiling nito ay hiling niya, at kung personal na paghihiganti ang gusto niya, trabaho niyang tulungan siya. Sinabi ni Mary na naniniwala siya sa potensyal nito higit sa lahat. Kaya, nagpasalamat si Darky sa kanyang tapat na lingkod. Nang mapagdesisyonan iyon, muling pinamunuan ni Darky ang kanyang walang limitasyong gotcha sa loob ng abyss, nangakong pag-aaralan ang kanyang kakayahan upang makapagtatag siya ng isang kaharian na maaaring maghanda ng kanyang landas sa paghihiganti. Mabilis na lumipas ang 3 taon at nakita natin na nakapagtayo si Darky ng isang buong imperyo sa pinakamalalim na bahagi ng abyss. Sinabi niya sa kanyang lehiyon ng mga katulong na lahat sila ay gumawa ng isang mahusay na trabaho ngayon at lahat sila ay nagpapasalamat kay Master Darky. Bawat isa sa mga babae ay nabighani sa kanya at iniisip nila kung naubos na ba nila ang lahat ng kanilang swerte sa buhay para lang mapalapit sa kanya. May isang babae pang ang mas lalong naglakas loob na maamoy ang mga paa nito. Masyado na silang nawawalan ng kontrol para kay Mary, kaya humingi siya ng permiso kay Darky na patahimikin sila. Sinabi ni Darky sa kanya na hindi naman ganoon kasama dahil gusto lang nila ito, at hinayaan niya sila.
Pagkatapos ay makikita natin kung gaano kalawak ang imperyo ni Darky dahil naglalaman ito ng ilang tindahan at napakaraming tao na namumuhay ng normal. Binati ng lahat si Master Darky dahil mahal nila ito at nag-alok na ihain sa kanya ang kanilang pinakamasarap na pagkain. Ang ilan sa kanila ay nauubusan na ng supply, ngunit si Darky ay isang mabait na pinuno at nangako siyang ipapaalam niya sa administrasyon. Si Mary din ang bahala dito, dahil gusto niyang asikasuhin agad ang anumang problema para hindi magkamali ang mga tao sa kung paano tumatakbo ang imperyo. Kinikilala ni Darky na lumaki ng husto ang populasyon dito sa nakalipas na 3 taon, kaya maaaring kailanganin niyang baguhin ang buong sistema. Ang susunod na inaalala ni Darky ay ang kinaroroonan ng iba pa niyang matataas na mandirigma. Lahat sila ay mula sa level 9,999 Super Ultra Rare Cards na kanyang ipinatawag, at ipinaliwanag ni Mary na lahat sila ay nagsasagawa ng mga misyon para sa kanya. Ang nagngangalang Oshwa ay nagmamasid sa itaas na bahagi ng abyss at gumagawa ng mga mapa. Ang mga kagubatan sa paligid ng abyss ay puno ng mga halimaw, ngunit sigurado si Darky na hindi ito magiging problema para sa isang henyong tagapag-amo tulad ni Oshwa. Ang susunod na mandirigma ay si Alina, na nagsusumikap na bumuo ng bagong mahika-alinsunod sa malaking plano ni Darky. Maraming ginagawa si Darky ng sabay-sabay, kaya umaasa na lang siya na hindi mabibigo si Alina sa pagsisikap na makasabay sa kanyang plano. Ang isa pang mandirigma ay nagngangalang Nozona, at nagpapatrolya ito sa paligid ng kastilyo gaya ng dati. Isa siyang eksperto sa malapitang labanan, kaya siya ang perpektong bantay. Dagdag pa ni Mary na maaaring hindi si Nozona ang pinakamatalinong tao sa mundo, ngunit tiyak na nakakatuwang kasama siya. Pagbalik sa kastilyo, na si Mary nang matuklasan niyang may naghihintay kay Darky. Ito ang mandirigmang level 7,777 na nagngangalang Gaka, at kailangan siyang ipaalala ni Mary na mas formal na kausapin si Master Darky. Pinayagan naman ito ni Darky dahil nakikita niya si Gaka bilang isang nakatatandang kapatid. Lumabas ang dalawang lalaki para magsanay at sinabi ni Darky na matatanggal na ang mga guwantes ngayon. Wala sa kanila ang magpipigil at sinimulan ni Darky ang laban gamit ang isang mabilis na pag-atake patungo mismo sa tiyan ni Gaka. Humanga si Gaka nang mapa-atras siya, ngunit itinuro niya na hindi siya tinatawag ng mga tao na barikada na may dugong bakal ng walang dahilan. Ang pag-atake ni Darky ay maaaring pumaslang sa buhay ng iba, ngunit si Gaka ay isang makapangyarihang tao. Nagpatuloy ang pag-iispar ng dalawa at nakita natin na si Nozona ay masigasig na nagpapatrolya sa kastilyo. Sinabi ni Nozona sa mga katulong na sinusunod niya ang isang utos ni Master Darky at ito ay isang napakahalagang trabaho. Pinupuri siya ng lahat ng mga katulong sa pagsasabing natutuwa silang magkaroon ng isang taong tulad niya na nagpoprotekta sa kanila, at ginawa ni Nozona ang lahat ng kanyang makakaya upang manatiling mapagkumbaba dahil ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Hindi sigurado si Nozona kung saan niya gustong magpatrolya, kaya ipinahayag ng mga katulong na mayroon silang kahilingan para sa kanya. Gusto nilang suriin niya ang isang partikular na lugar dahil bawal ito para sa kanila. Ang lugar na ito pala ang kwarto ni Darky, kaya't nagtataka na lamang si Mary kung bakit kumakatok si Nozona sa kanyang pinto. Ipinahayag ni Nozona na gusto niyang magpatrolya sa loob, ngunit ipinaliwanag ni Mary na ang kwarto ni Darky ay secure na. Nabigla siya kay Nozona nang ipaalala niya kay Mary na si Darky ay nasa labas at nag-eensayo at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa kwarto nito. Ipinaliwanag ni Mary na tungkulin ng isang katulong na laging maging abala, ngunit hindi lang siya pinansin ni Nozona at pumasok sa loob. Napakamapagmasid ni Nozona dahil tila may gumugulong lang sa kama ni Darky. Hindi lang iyon, dahil tila may sumisipa sa kanilang mga binti habang inaamoy ang mga unan. Mabilis mag-isip si Mary at ipinaliwanag na ito lang ang kanyang kakaibang estilo sa pag-aayos ng kama. Sinabi niya na ito ay isang sikreto sa kalakalan kaya hindi maaaring sabihin ni Nozona kahit kanino, at tuluyan itong nahumaling si Nozona. Sa tingin niya ay isa itong hindi kapani-pani walang kasanayan ni Mary at sinabi niya kay Mary na talagang naaayon siya sa kanyang reputasyon bilang unang summon ni Darky. Nagpadala rin ng mensahe ang ibang mga katulong kay Nozona at ipinaalam nito kay Mary na hindi sila nasisiyahan sa kanyang monopolyo sa silid ni Darky. Hiniling nila kay Mary na bigyan ng karapatan ang lahat na linisin ito at nagsimula sila ng isang petisyon upang matanggal si Mary bilang headmaid.
Ipinahayag nila na malapit nang matapos ang kanyang malupit na pamamahala at sinabihan nila siyang mag-absent. Nagtaka si Nuzzo na kung mayroon siyang maitutulong, ngunit sinabi ni Mary na responsibilidad niyang personal na kausapin ang mga ferry maid. Nagpasalamat siya kay Nuzzo na para sa kanyang trabaho at natuwa si Nuzzo na nang bigyan siya ni Mary ng tip. Agad na gumastos si Nuzzo na ng kanyang pera sa isang tindahan kung saan nakatanggap sila ng kargamento ng masasarap na merienda. Tumanggi si Nozona na magpaapekto sa mga mid-tier na pagkain dahil ang talagang hinahanap ng kanyang tiyan ay gatas at pancake sandwiches. Kinain ni Nozona ang mga merienda sa kanyang bibig at natagpuan si Oshwa sa kastilyo. Dapat sana'y nagmamasid si Oshwa sa kagubatan sa paligid ng kailaliman, kaya nagtaka si Nozona kung ano ang ginagawa niya. Nagsasalita at nag-iingay si Oshwa, ngunit hindi maintindihan ni Nozona ang sinasabi niya sa paraang ginagawa ni Darky. Sinubukan ng henyong si Nozona na hulaan ang sinasabi niya, ngunit tila hindi iyon ang nangyari. Inisip niya kung kailangan ni Oshwa ng tulong sa pagputol ng mga puno sa kagubatan para mapadali ang pagmamanman, ngunit tila hindi iyon ang nangyari. Nahulaan ni Nozona na nakasagupa ni Oshwa ang isang makapangyarihang halimaw na hindi niya matalo, ngunit hindi rin iyon ang nangyari. Kinilala ni Nozona na si Oshwa ang ipinatawag bago siya, ngunit itinuro niya na mukhang siya ang mas matanda at mas malakas. Dahil dito, sinabihan niya si Oshwa na huwag mag-atubiling umasa sa kanya kung sakaling kailanganin niya. Nagsawa na si Oshwa, kaya nagsalita siya ng normal at isiniwalat na natapos niya ang misyon ng walang anumang banta. Natapos niya ang bahagi ng mapa na gusto ni Mary, at bumalik na lang siya para ihatid ito. Pagbalik sa loob, natuwa si Nozona nang makitang maayos ang kanyang pagpapatrolya, ngunit nadismaya siya matapos hindi makita si Darky buong araw. Pagkatapos ng mabilis na pagsisiyasat upang matiyak na siya lang ang nag-iisa, tumungo si Nozona sa trono ni Darky. Naisip niya kung gaano ito kaganda habang nakaupo rito, at hiniling niya na sana ay nandito na ito ngayon. Natakot si Nozona nang mabasag niya ang isang piraso ng trono ni Master Darky. Mabilis niyang ibinalik ang pakpak sa anghel at tumakbo para sa kanyang buhay. Pagbalik sa labas ng kastilyo, naglalaban pa rin ang dalawang lalaki, ngunit napagkasunduan nilang tapusin na ang kanilang pag-eensayo. Habang nagpapagaling sila, itinuro ni Gaka na halos natuto na si Darky kung paano gamitin ang kanyang katawan bilang sandata. Gayunpaman, si Darky ay lubos na mapagkumbaba, at pinupuri niya si Gaka sa pagtuturo sa kanya. Si Darky ay naging napakalakas mula sa kanilang pagsasanay. Kaya, sinabi ni Gaka na piling iilan lamang ang makakalaban niya rito sa Abyss. Ang Abyss ay tahanan ng pinakamalakas na nilalang sa planeta, kaya nangangahulugan ito na mas kaunti pa ang mga taong makakalaban niya sa ibabaw. Gayunpaman, sinabi ni Gaka ang lahat ng ito para lamang ipaalala kay Darky na mayroon pa ring mga nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Kinilala ni Darky ang kanyang babala dahil ang mundong ibabaw ay puno ng mga hindi alam at nanunumpa siyang hindi kailanman susuko sa kanyang pagbabantay. Determinado si Darky na manatiling buhay anuman ang mangyari dahil dapat niyang matupad ang kanyang paghihiganti hanggang sa huli. Sa malapit, kinausap ni Mary ang iba pang mga katulong, ngunit umakto silang parang hindi nila alam kung bakit niya gustong makipagkita sa kanila. Binanggit ni Mary ang mensaheng ipinadala nila sa kanya, kasama na ang bahaging mawala ka. Kaya, humingi ng tawad ang lahat ng mga katulong. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang mga sarili, kaya nag-isip sila ng dahilan. Sinabi nila na alam nila kung gaano kaabala si Mary sa lahat ng oras, at gusto lang nilang makatulong na mapagan ang kanyang pasanin. Mayroon din silang iba pang mga dahilan, ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung bakit nila sinabihan si Mary na mawalan ka ng malay sa pagtatapos ng kanilang mensahe. Walang magandang kasinungalingan para doon, at ang mas malala pa ay ipinadala nila si Nozona upang ihatid ang mensahe sa halip na makipagkita sa kanya ng harapan. Nagsisimulang magkawatak-watak ang dating nagkakaisang koponan ng mga babae habang sinisisi nila ang isa't isa, ngunit sapat na ang sinabi ni Mary. Tinanggihan niya ang kanilang kahilingan na linisin ang silid ni Darky at sa halip ay inutusan niya silang linisin ang pasilyo na patungo sa silid ng trono. Para mas mahirapan pa sila, inutusan niya silang gawin ito ng mano-mano. Napakahaba ng pasilyo, kaya iniisip ng mga babae na imposible ito, ngunit tiniyak sa kanila ni Mary na magagawa nila ito. Malapit nang lumabas si Mary para sa isang misyon para kay Darky,
kaya inaasahan niyang magsisikap ang mga babae habang wala siya. Sa ibang lugar, hiniling ni Nozona na makabili siya ng isang magandang sandata, at nagulat si Alina nang matagpuan siya rito. Ipinapalagay niya na naghahanap si Nozona ng candy, ngunit hinahangaan lamang ni Nozona ang kahusayan ng ilang guwantes pangdigma. Akala ni Nozona ay lalabas si Alina para sa mga gawaing construction or magsasagawa ng inspection gaya ng dati, ngunit nagpapahinga pala si Alina. Maayos naman ang lahat kaya may sapat siyang oras para magpahinga. Inisip ni Alina na medyo mas mabagal ang pag-iisip ni Nozona kaysa dati, ngunit pinatunayan ni Nozona na hindi siya ganoon sa pamamagitan ng pagbigkas ng kanyang mga times table. Sa kasamaang palad, mali siya sa simula pa lang, kaya kinutya siya ni Alina, at nagsimula silang magtalo. Itinuro ni Alina na ginawa siyang mahalagang bahagi ni Darky ng mga plano nito para sa paghihiganti, hindi tulad ni Nozona at ng maliit nitong utak. Mabilis na itinuro ni Nozona na napakahalaga ng kanyang pagpapatrolya, ngunit sinabi ni Alina na wala ito kumpara sa ginagawa niya. Isiniwalat ni Alina na nakipagtsaalang sila ni Darky para pag-usapan ang pag-usad ng plano, at kinutya niya si Nozona sa pagsasabing sa susunod ay magbubuk siya ng pribadong silid para sa kanila. Gustong-gusto rin ni Nozona na makipagtsaa kay Darky, ngunit hindi makapaniwala si Alina na bahagi iyon ng kanyang kwento na pinagseselosan ni Nozona. Hindi alam ni Nozona kung ano pa ang maaaring mangyari, kaya itinuro ni Alina na may iba pang bagay na lalong nagpapaalab sa apoy ng selos. Hindi naintindihan ni Nozona ang sinusubukan niyang sabihin at ipinapalagay na lang na ang pinag-uusapan ni Alina ay tungkol sa mahika. Sa tingin niya ay nag-aalala si Alina na baka hindi niya maipagtanggol ang sarili niya nang walang mahika balang araw, kaya inalok niya ito ng tulong tuwing kailanganin ito ni Alina. Pumayag si Alina at sinabing gagawin niya, iniwan si Nozona na masayang naglakad palayo. Bumalik siya sa pagpapatrolya at naiisip ni Alina kung paano kakaiba si Nozona. Pagbalik sa kastilyo, nagreklamo ang apat na kasamahan kung paano sila napunta sa gulo gayong may tama naman silang reklamo tungkol sa kanilang amo. Pero siya ang amo, kaya wala silang magagawa dahil si Mary ay parang hindi kayang hawakan. Lahat sila ay nagnanais na sana ay naglilinis sila ng kwarto ni Darky ngayon kung saan nila kinukuskos ang mga kumot nito. Mas lalo pa itong nabaliw dahil sinabi ng babaeng palaging nag-aalangan na hawakan ang lahat ng gamit nitong kagamitan. Noong una ay tinawag siyang kakatwa ng ibang mga babae, ngunit kalaunan ay inamin din nilang gagawin din nila iyon. Hindi maiwasan ng mga babae na isipin kung paano si Mary ang unang tinawag. Umabot pa ng 3 buwan bago tinawag si Oshwa bilang pangalawa. Kaya, napaisip na lang ang mga babae kung ano ang kanilang ginawa habang sila ay nag-iisa. Ang kanilang mga isip ay napupunta sa mga kabaliwan habang iniisip kung gaano kadal-isay at kawalang malay ang buhay. Minsan sila ay isang lalaki at babae na nag-iisa sa isang nakakasawi na piitan, at hindi sila makapaniwala kung gaano kaswert si Mary. Nababalot sila ng selos at hiniling nila na sana ay gawing sumpa ang kanilang galit na mailagay nila kay Mary. Sinubukan nila ito, ngunit agad silang nagulat nang magpakita si Mary. Akala nilang lahat ay nasa isang misyon siya, ngunit hindi pa siya umaalis. Ipinaliwanag ni Mary na narinig niya silang paulit-ulit na nagsasabi ng kasawian, at humingi siya ng paliwanag. Binago nila ang kanilang tono para umakto na parang lagi silang tapat sa kanya, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Mary. Sa wakas ay inamin ng mga babae na sila ay nalulula sa inggit, lalo na dahil nagawa ni Mary na gumugol ng napakaraming oras na mag-isa kasama si Darky. Itinuro ni Mary na wala siyang obligasyon na magbunyag ng anuman, ngunit gagawin niya ito para lamang maging mabait sa kanila. Isiniwalat niya na sa loob ng 3 buwan bago ipatawag si Oshwa, ginugol ni Darky ang buong oras sa pagbabasa ng napakaraming libro at pagsasanay ng lahat ng uri ng martial art. Siya ay nalunod sa kanyang pagnanais na maging mas malakas at walang oras para gawin nila ang alinman sa mga walang galang na bagay na iniisip ng mga katulong. Pakiramdam ni Mary ay masyado siyang nagiging malupit sa mga babae at ang kanyang mga utos ay hindi makatwiran. Iniisip niya na maging mahinahon sa kanila, ngunit napagtanto niya ngayon na mali siya. Tila walang natutunan ang mga babae, kaya inutusan sila ni Mary na linisin din ang silid ng trono. Magtatagal iyon, ngunit itinuro ni Mary na dapat ay mayroon silang oras dahil ginagamit nila ang napakaraming oras na iyon para sampain siya.
Naging seryoso si Mary nang sabihin niya sa kanila na tanggapin ang kanyang utos, at ginawa nga ng mga babae. Nagsimula na sila sa trabaho, ngunit sa palagay nila ay hindi sila matatapos agad. Pagkatapos ay naging napakasama ang lahat ng mahulog ang pakpak na nabali ni Nozona kanina. Sa silid ni Nozona, nakahinga siya ng maluwag dahil nagkaroon siya ng isa na namang matagumpay na araw ng pagprotekta sa pyesa. Siyempre, dismayado pa rin siya matapos hindi makita si Darky buong araw, at hiniling niya na sana ay ibigay nito sa kanya ang utos na pinakagusto niya. Kumalma si Nozona habang umaasa siyang makikita niya si Darky kinabukasan, at nakatulog siya. Kinabukasan, umalis si Darky sa kastilyo at nadatnan sina Alina at Nozona na nag-aaway gaya ng dati. Tuwang-tuwa si Nozona nang makitang natupad ang kanyang hiling kagabi nang makita niyang muli si Darky. Hindi maiwasan ni Darky na tretuhin si Oshwa na parang pusa, ngunit mabilis na naiinggit ang ibang mga babae. Bigla, isang halimaw, tulad ng unang nakasalamuhan ni Darky sa Abyss, ang nagpakita. Nanginginig pa rin sa takot si Darky tuwing makakakita siya ng isa sa mga hellhound na ito dahil sa traumatikong araw na iyon. Ngunit iba na ang mga bagay ngayon. Nasa tabi ni Darky ang kanyang mga nakakatakot na mandirigma, at handa na sila sa labanan sa isang iglap. Ang matamlay na kilos ni Nozona ay ganap na nagbago dahil sa galit na galit niyang makita na isang simpleng training moth ang nang-ahas na hominin si Darky habang nandyan siya. Galit na galit si Alina habang plano niyang turuan ng leksyon ang halimaw na ito. Naiinis din si Oshwa, at ang presensya pa lamang ng hellhound ay nakakainis na kay Darky, kaya't nangako siyang lilipulin ang kanilang buong species. Ang kanilang lakas ay kitang-kita habang sinasabi nila sa halimaw na maghanda para sa buong lakas ng kanilang level 9,999 na kapangyarihan. Gayunpaman, mahinahon silang pinigilan ni Darky, at ipinaliwanag na maayos na siya ngayon. Mabilis na sinunod ng mga babae ang kanyang utos at umatras. Nakakagulat na humingi ng tawad si Darky sa halimaw dahil sa pananakot nito, at naisip niya kung paano tiyak na lilipulin ng mga babae ang lahat ng mga hellhound sa buong mundo kung siya ang mag-uutos. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Darky ang kanyang gustong pag-usapan. Nakatanggap lang siya ng balita mula kay Mary na ang misyon nito ay isang tagumpay, at sa wakas ay oras na para isakatuparan nila ang kanilang plano. Nakuha na ng kanilang biktima ang pain, at handa na silang magpatuloy sa ikalawang hakbang. Hindi nagustuhan ng mga babae kung paano sila naunahan ni Mary, ngunit lahat sila ay nasa sabik na ituloy ang plano. Pinangunahan sila ni Darky at ipinahayag na oras na para ihain ang kanyang unang putahe ng paghihiganti na 3 taon nang ginagawa. Sa lungsod ng mga lobo, nakita natin ang isa sa mga target ni Darky. Ito ay si Garou, at naglalakad siya sa paligid ng lungsod habang ang mga tao ay naghihikayat sa kanya bilang isang bayani, ganap na walang kamalayan sa paghihiganti na darating para sa kanya. Mahal ng lahat ng taga-nayon si Garou, at isa sa kanila ay gusto pa nga siyang makipag-date sa kanyang kapatid na babae. Walang tigil silang humahanga sa kanya, at hindi naging mapagkumbaba si Garou tungkol dito. Nakuha niya ang lahat ng atensyon, at sinabihan niya ang lahat ng taga-nayon na magbigay daan para sa isang megastar. Isang tao sa malapit ang nagkakalkal ng basurahan, at kinasusuklaman siya ni Garou. Tinawag niya ang lalaki na basura sa kalye habang inihahagis ito sa lupa, at nag-spit siya sa mukha nito. Dinidiskrimina ni Garou ang mga tao tulad ng iba, at sinabihan niya ang lalaki na siguraduhing hindi na niya ito makikita muli. Sa isang bar, hinangaan pa nga ng mga tagahanga ni Garou ang paraan ng pag-inom niya ng alak. Upang kilalanin ang kanilang mabuting pag-uugali, pinayagan sila ni Garou na umorder ng kahit anong pagkain at inumin na gusto nila. Sinabi niya na hindi ito magiging problema para sa kanya dahil kamakailan lang siya kumita ng maraming pera. Nagsaya ang mga tauhan ni Garou sa isang piging, at sinabi nila kay Garou na idolo siya ng mga mababang uri na katulad nila. Ang kwento ni Garou ay lubos na nakaka-inspire sa kanila, dahil nagawa niyang maging ulila mula sa slum hanggang sa maging pinuno ng grupo. Hindi pa ito tiyak, ngunit si Garou ay halos numero 1 sa tribo ng lobo, at hindi makapaniwala ang iba pang mga halimaw na makakaupo sila sa tabi niya. Higit sa lahat, gusto nilang maging katulad niya. Pero sabi ni Garou, hindi ito madali. Kung gusto nilang maging malapit sa kanya, kailangan nilang matuto ng ilang matatalinong paraan para magamit ang likas na persepsyon na taglay na ng mga halimaw.
Itinuro ng lahat na si Garou ay higit na mahusay kaysa sa lahat, at maging ang mga Dragon Note ay yumuko sa kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay binigyan sila ni Garou ng kaunting payo habang ipinaliwanag niya na ang karamihan sa kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang ilong at sa kapangyarihan ng pangamoy. Napakahalagang mapag-iba ang disenteng trabaho mula sa mga hindi maganda sa pamamagitan ng kanilang amoy. Nagawa lang niyang makuha ang malaking trabaho dahil tinatanggap lamang niya ang mga tunay na magagaling. Masusing binabantayan sila ng mga kaibigan ni Garou, kaya alam nila ang lahat ng trabahong kinuha niya, at iniisip nila kung totoo ba ang lahat ng sinabi niya tungkol sa trabahong ginawa niya 3 taon na ang nakalilipas. Naaalala ito ni Garou bilang trabaho ng Concord of Tribes, ngunit itinuro ng mga tagahanga na hindi makapagbibigay si Garou ng anumang detalye tungkol dito. Ang alam lang nila ay isang palihim na operasyon na tanging si Garou lamang ang makakagawa. Humingi ng tawad si Garou sa kanyang mga tauhan habang kinumpirma niya na hinihingi ng Federation ang pagiging lihim pagdating sa trabahong ginawa niya. Isa sa mga lalaki ang humingi ng paumanhin sa napakaraming tanong, ngunit sinabihan sila ni Garou na magsaya na lang. Sa kaibuturan, hindi maiwasan ni Garou na isipin kung paano ang trabaho sa Concord of Tribes ang pinakamadaling trabaho na naranasan niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay tapusin ang isang kawawang batang tao na pinaghihinala ang isang maestro. Dahil sa madali at medyo walang kahirap-hirap na trabahong iyon, yumaman at sumikat si Garou. Palagi niyang binabagabag na hindi nila natagpuan si Darky pagkatapos niyang mag-teleport, ngunit sigurado si Garou na walang paraan para mabuhay si Darky kahit saan sa abyss. Gayunpaman, may bumabagabag sa kanya, at ito ay may kinalaman sa mga maestro. Hindi niya talaga alam kung sino or ano sila, ngunit alam niya na ang bawat bansa sa buong mundo ay nagmamadaling hanapin sila. Ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito ay nagpapanginig kay Garou, kaya napagtanto niya na ang pagsisikap na mas malaliman ang paksang ito ay magiging mapanganib. Nagpasya siyang kalimutan na lang ito ng tuluyan, dahil ayaw niyang masira ang perpektong sitwasyong ito na kanyang dinaranas sa pamamagitan ng pag-iisip dito. Sa kasamaang palad para sa kanya, dumating ang kanyang panahon ng isang misteryosong babae ang naglalakad sa bar. Si Mary iyon, at humingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa pag-uusap ni Garou. Nangyari ang lahat ng ito 1 buwan na ang nakalipas, at nakita natin na sinasamahan na ngayon ni Garou at ng kanyang mga tauhan si Mary sa abyss. Nagkunwaring nahihirapan si Mary matapos ang 1 buwang sunod-sunod na paglalakbay sa abyss, at naisip ni Garou kung paano kaunti na lang ang layo bago niya maipakita ang kanyang tunay na intensyon. Ang pagbabalik tanaw sa pagdating ni Mary sa bar ay nagpapakita na nagpanggap siyang isang taong walang alam tungkol sa nangyari kay Darky. Hinahanap niya lang si Garou, na sinasabing miyembro ng Concord of Tribes. Galit na galit ang mga tauhan ni Garou nang makita ang isang kaawa-awang tao na nakikipag-usap sa kanilang pinuno, ngunit nais ni Garou na marinig siya. Ibinigay ni Mary ang kanyang pangalan kay Garou at ipinaliwanag na nabubuhay siya sa paglilingkod sa kanyang Panginoong si Darky bilang kanyang pinakamatapat na katulong. Nagulat si Garou nang marinig siyang sinabi niya ang Master Darky, at isiniwalat ni Mary na hinahanap niya ang kinaroroonan ni Darky. Natakot si Garou na baka may malaman siya tungkol sa nangyari, ngunit hindi niya ito pinaniwalaan dahil walang sino man sa labas ng Concord of Tribes ang nakakaalam. Pagkatapos ay nagsinungaling si Mary at sinabing si Darky ay isang mahalagang figure na may maharlikang lahi. Hindi makapaniwala si Garou tungkol kay Darky dahil mukha lang siyang isang maliit na talunan, at inakusahan niya si Mary na sinusubukang lokohin sila. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Mary ang kanyang ginagawa, at sinabi lamang kay Garou na hindi siya maaaring magbigay ng anumang detalye tungkol sa background ni Darky. Nagsimulang magduda si Garou sa kanyang sarili ngunit napagtanto na ang mga matataas na opisyal sa likod ng trabaho ay maaaring maghukay ng lahat ng posibleng detalye tungkol kay Darky. Hindi nila binanggit ang tungkol sa kanyang pagiging maharlika, at ganoon din si Darky. Gayunpaman, may maliit na posibilidad na maaaring nagsasabi si Mary ng totoo, at kung totoo nga, naisip ni Garou na maaaring may malaking pagkakataon para sa kanya na kumita ng maraming pera. Sinabi ni Garou na nahihirapan siyang paniwalaan, kaya nagpatuloy si Mary. Ipinaliwanag niya na naglalakbay siya sa buong mundo upang hanapin si Darky, at kamakailan lamang niya nalaman ang tungkol sa pagsali nito sa Concord of Tribes. Sa kasamaang palad, may kaakibat din itong balita na siya ay nasawi sa abyss.
Hindi pa rin maintindihan ni Garou kung ano ang kinalaman nito sa kanya, kaya sa wakas ay inihayag ni Mary na gusto niyang samahan siya ni Garou. Naiyak si Mary habang ipinaliwanag niya na gusto niyang suriin ang lugar kung saan huling nakitang buhay si Darky para sa kanyang sarili. Siyempre, sinabi sa kanya ni Garou na ang pagpunta sa abyss ay may kaakibat na malaking panganib, ngunit handa si Mary na bayaran siya para sa kanyang tulong. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Mary ang isang kahon na puno ng mga bar ng ginto na ikinagulat ng lahat ng tauhan ni Garou. Ito ay purong ginto, kaya nagsimulang maniwala si Garou na si Darky ay mula sa isang maharlikang pamilya. Gayunpaman, ang pagbabayad niya sa kanya ng ganito kalaki para lang samahan siya ay medyo kakaiba, at hindi maalis ni Garou ang pakiramdam na maaaring ito ay isang bitag. Gayunpaman, ang labis na kumpiyansa ni Garou ay mananaig sa kanya, dahil napagpasyahan niya na kahit na ito ay isang bitag, ang isang mahinang tao ay hindi magiging malaking banta sa kanya. Kung sakaling may subukan siya, sigurado si Garou na magagawa niya itong malampasan. Dahil dito, nagpasya si Garou na makipagkasundo kay Mary. Si Garou ay palaging isang pasikat lamang, at hindi lamang doon siya tumigil. Nagkunwari siyang wala siyang pakialam sa pera at sinabing ang kanyang mga intensyon ay may ibang dahilan. Nagsinungaling si Garou nang sabihin niyang si Darky ay isa sa kanyang matalik na kaibigan at parang kapatid pa nga niya. Umarte si Garou na parang walang halaga ang pera, at sinabi niyang utang na loob niya kay Darky ang pagtulong kay Mary. Sinabihan niya si Mary na magsaya dahil siya ang magiging pinuno ng Wolfpack, at titipunin niya ang isang grupo ng kanyang pinakamahuhusay na tauhan para lamang tulungan ito. Ipinahayag niya na hindi ito magiging madaling gawain, ngunit siya at ang kanyang marangal na grupo ay sasamahan siya sa mapanganib na piitan na kilala bilang abyss. Bumalik sa kasalukuyan, iniisip ni Garou kung paano niya gustong siguraduhing maaabot ni Mary ang kanyang layunin nang walang kahit isang galos. Gayunpaman, nang makarating sila roon, plano ng beast folk na ito na gumawa ng mga bagay na hindi niya maisip sa kanya sa ibabaw mismo ng puntod ni Darky. Ang kasamaan ay dumadaloy sa kanyang mga ugat habang iniisip niya ito, at hindi na siya makapaghintay na makarating sa lugar. Maya-maya, nakarating sila sa huling lugar kung saan nakita si Darky. Nagsinungaling si Garou habang sinasabi niyang isang grupo ng mga halimaw ang nakatama sa kanila at tinamaan si Darky ng husto. Pagkatapos ay sa kasamaang palad ay nahuli siya sa isang bitag ng teleport, at hindi na siya muling nakita. Pinalaki ni Mary ang kanyang pag-arte para ipakita kung gaano siya nalulungkot, at nagsimula siyang umiyak. Hindi pa rin tapos si Garou sa kanyang pagsisinungaling dahil sinabi niyang ang pag-atake ay dumating bilang isang sorpresa sa kanila, at ang grupo ay hindi nakariyak sa oras upang iligtas si Darky. Humingi siya ng paumanhin sa nagdadalamhating si Mary, ngunit sinenyasan din niya ang kanyang mga tauhan na maghanda. Pinutol nila ang tanging daanan ng pagtakas, at sandaling pinag-isipan ni Garou kung gaano kawalang silbi ang mga tao. Mas lalo pang pinag-iisipan ni Garou ang lahat ng ito habang sinasabi niya na kahit na matigas ang ulo niya, sa huli, nabigo siyang protektahan si Darky. Sinabi ni Garou na nakikiramay siya sa sakit na nararamdaman ni Darky, ngunit tuluyang nagbago ang ugali ni Mary. Tumigil na siya sa pag-iyak, at seryoso niyang sinabi na nagdurugo ang puso niya para kay Darky. Hindi dahil sa umano'y pagpanaw nito, kundi dahil dinala siya sa malungkot at maruming piitan na ito, para lamang pagtaksilan ng isang kasuklam-suklam na nilalang. Ang kanyang matigas na boses ay lalong nagagalit sa bawat salita habang ikinukwento niya kung paano pinahirapan si Darky sa loob lamang ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Nagpapakita ang pagkalito sa mukha ni Garou habang hinihiling ni Mary na sana ay mas maaga pa siyang nagpakita sa tabi ni Darky. Sumumpa siya sa lahat ng kabutihan sa mundong ito na kung naroon siya, hindi sana dumanas si Darky ng sakit ng pagsipa at pagputok gamit ang mga palaso. Hindi matiis ang kahihiyan na nararamdaman niya, at desperadong gusto niyang itama ito. Ang lamig ng kanyang mapaghiganting boses ay nagdulot ng takot sa puso ni Garou, kaya't pinilit siyang bumalik ng kanyang mga likas na ugali. Napagtanto ni Garou na alam ni Mary ang bawat detalye tungkol sa nangyari noong araw na iyon, ngunit hindi iyon dapat mangyari. Ang mga miyembro lamang ng Concord of Tribes at isang maliit na bilang ng mga piling ehekutibo mula sa bawat bansa ang tanging nakakaalam ng nangyari. Hiniling ni Garou na malaman kung sino talaga siya at kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan dahil pinaghihinalaan niya na ipinadala siya ng ibang tribo upang manaktik sa kanya.
Ninsulto si Mary nang marinig niyang napagkamalan niya ang kanyang determinasyon bilang isang bagay na napakababaw, at sinabi niya na ang kanyang katapatan ay para lamang sa kanyang master na si Darky. Tinawag siya ni Garou na isang bulok na sinungaling dahil sa panloloko sa kanya, ngunit ito ay magiging isang malaking pagkakamali. Nakatayo si Mary na may matinding puot na nararamdaman maging ni Garou at ng lahat ng kanyang mga tauhan, at ipinahayag niya na makikita nila kung sino ang tunay na bulok sa loob kapag ang mga laman loob ni Garou ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang nakakatakot na tingin ay may kasamang matinding presyon na pumuno sa buong silid, at nagsimulang manginig si Garou. Kinuha nito ang lahat ng mayroon si Garou upang manatiling nakatayo, at hindi niya maintindihan kung bakit siya takot na takot sa kanya. Akala niya ay isang mahinang tao lamang si Mary at isang taong maaari nilang pagbigyan bago siya itapon. Wala talagang saysay kung bakit niya nagawang i-freeze ito sa kinatatayuan at magpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Lalong tumindi ang titig ni Mary habang bumubuhos ang kanyang walang katapusang puot, at nagsimulang mapagtanto ni Garou na hindi siya makakaligtas sa darating. Napagpasyahan niyang wala nang natitirang pag-asa, ngunit nabigla siya nang may sumulpat, at inutusan si Mary na manahimik. Sinunod ni Mary ang utos na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang galit, at mas lalong nalito si Garou. Nasa abis sila, kaya sinabi niya na walang paraan na may isang lalaking nakarating dito ng mag-isa. Sigurado si Garou na ang lalaking ito ay may mga kakampi, kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan sila. Sa wakas ay naunawaan ni Garou kung gaano siya nagkamali sa buong sitwasyong ito. Nahihirapan pa rin ang kanyang isipan na paniwalaan ang nakikita ng kanyang mga mata na dapat ay imposible, ngunit hindi niya matatakasan ang nakakatakot na katotohanan nang sa wakas ay ibunyag ni Darky ang kanyang sarili. Hindi kailanman inakala ni Garou na maaaring buhay pa si Darky, at mahinahong binati ni Darky ang kanyang dating kasamahan sa koponan. May mapagpakumbabang ngiti sa mukha, casual na ipinaliwanag ni Darky na narito siya para makabawi, kasama ang tatlong taong interes. Nakabawi si Garou sa kanyang kahinahunan at natawa ng husto matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon. Si Darky ay isang maliit na level 15 na tao lamang, at nakakatawang isipin na ang isang taong kasing hina niya ay maaaring maghangad ng ganti laban sa isang level 150 boss na tulad ni Garou. Kahit ang pag-iisip lamang nito ay natatawa na si Garou, at labis siyang nagpapasalamat na ang mga tao ay napakawalang isip. Patuloy na tumatawa si Garou, ngunit hindi man lang natuwa si Darky. Inamin ni Garou na hindi niya alam kung paano nakaligtas si Darky, ngunit idineklara na si Darky ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali sa pagpapakita ng kanyang mukha sa kanya. Ito ay dahil sigurado si Garou na kapag tinapos niya talaga ang buhay ni Darky sa pagkakataong ito at ibinalik ang kanyang katawan, siguradong siya ang magiging hari ng mga beast folks. Labis na nadismaya si Darky sa kamangmanga ni Garou habang nagtataka siya kung bakit hindi interesado si Garou na malaman kung paano siya nakaligtas or kahit ano ang koneksyon niya kay Mary. Ang normal na reaksyon ay ang humingi ng ilang sagot. Kaya, inamin ni Garou na hindi niya talaga masabi kung gaano kalakas si Mary. Nanambalik ang kumpiyansa ni Garou, ngunit sinabi niyang hindi mahalaga iyon dahil ang dalawang tao ay hindi kailanman maaaring magdulot ng anumang banta sa isang grupo ng mga beast folk na tulad niya at ng kanyang mga tauhan. Si Garou mismo ay nasa level 150, at ang bawat isa sa kanyang mga tauhan ay higit sa level 130. Ipinahayag ni Garou na sina Darky at Mary ay walang pagkakataon dahil sila ay mga ordinaryong tao lamang at ang tanging kapangyarihan ni Darky ay isang walang silbing regalo na kayang tumawag lamang ng basura. Matapos ang ilang pag-iisip, napagpasyahan ni Garou na si Darky ay pinalad lamang 3 taon na ang nakalilipas at nakaligtas lamang dahil siya ay nailigtas ni Mary. Hindi itinanggi ni Darky ang huling katotohanan iyon dahil lubos siyang nagpapasalamat sa pagtulong sa kanya ni Mary. Ngunit may higit pa sa kwento. Gayunpaman, hindi interesado si Garou na makinig, kaya sinabihan niya si Darky na maghanda para sa kanyang tunay na pagkasawi at ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang atakihin siya. Sumugod sila upang punitin si Darky, ngunit tinanggal ni Mary ang kanilang mga ulo bago pa man sila makalapit sa kanya. Hindi pa nakakita ang mga lalaki ng sinuman na kumilos ng ganito kabilis, at mahigpit na inanunsyo ni Mary na ang sinumang manggahas na magbanta kay Darky ay magbabayad sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang mga ulo. Agad na lamambot ang loob ni Mary nang purihin siya ni Darky para sa mahusay na trabaho, at inutusan niya itong bantayan ang labasan.
Nanatili pa ring tapat si Mary gaya ng dati habang nanunumpa siya sa kodigo ng katulong na hindi niya hahayaang makatakas ang sinuman, at nagmamadali siyang umalis. Nagsimulang magpanik ang mga tauhan ni Garou dahil hindi man lang nila nakita ang kanyang pag-atake, ngunit tiniyak sa kanila ni Garou na gumamit lamang siya ng isang uri ng murang panlilinlang. Tiyak na palihim itong pag-atake sa kanyang mga mata dahil walang paraan na matatalo sila ng isang mababang uri ng nilalang tulad ng isang tao. Nadismaya si Darky nang marinig na hindi pa rin nagbabago si Garou kahit na lumipas ang maraming taon, dahil iniisip pa rin niya na mababa ang mga tao. Iniisip ni Darky kung naisip ba niya na ang mga beast folk ay maaaring maging mababa, ngunit nainsulto lang si Garou. Ang mga tao ay mga mahinang talunan lamang na may maliliit na pool ng mana, kaya sinabihan ni Garou si Darky na magpakabusog sa kanyang mga mata sa kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan, at ipinakita niya ang kanyang antas. Siyempre, hindi humanga si Darky habang ipinapaalala niya sa lahat na ang mga antas na karaniwang nakakamit ng bawat lahi ay lubhang magkakaiba, at ang diskriminasyong nagmula rito ang nagdulot ng malawakang paghamak sa mga tao. Natutuwa si Garou na ganito ang mundo, at ipinahayag niya na ang mga beast folk ay mas may kakayahan kaysa sa mga tao, kaya naman mas mataas din sila sa food chain. Mabilis na itinuro ni Darky na dalawa sa mas may kakayahang tauhan ni Garou ay wala ng ulo dahil sa isang tao, ngunit inakusahan ni Garou si Mary ng paggamit ng isang uri ng mahiwagang bagay para gawin ito. Sawa na si Garou na makitang si Darky ay may ganitong kumpiyansa, at nagalit siya sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Darky. Sabay-sabay na inatake ni Garou at ng lahat ng kanyang mga tauhan si Darky, ngunit sinalakay ni Darky ang bawat isa sa kanila bago pa nila siya mahawakan. Ang isang pag-atakeng iyon mula kay Darky ay nag-iwan kay Garou na hingal, at naisip ni Darky kung tapos na ba ang lobo. Ang kanyang casual na saloobin ay lalong nagpagalit kay Garou, at tinawag ni Garou si Darky na basura ng tao. Iniisip pa rin niya na si Darky ay isang talunan, at tumatanggi siyang hamakin ng isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Galit na lumikha si Garou ng distansya sa pagitan nila at ipinahayag na buburahin niya ang tiwala sa sarili na ekspresyon ni Darky sa kanyang mukha habang pinapadumihan niya ang kanyang pantalon. Para magawa ito, kumuha si Garou ng isang maliit at kumikinang na orb mula sa kanyang bulsa at ginamit ito upang ipatawag ang isang mahiwagang halimaw na Fenrir. Dahil sa pagpapatawag, nagbago ang ihip ng hangin sa silid, at humanga si Darky nang sa wakas ay magpakita ang Fenrir ni Garou. Buong kumpiyansang inanunsyo ni Garou na ang halimaw na ito ang kanyang alas sa butas, dahil ito ay level 500. Namangha ang mga tauhan ni Garou nang makita na ang kanilang pinuno ay mayroong isang nakakabaliw na sikretong sandata, at sila ay nakahinga ng maluwag dahil mananalo na sila sa labanan. Sinabihan ni Garou ang kanyang mga tauhan na huminto at manood, at binalaan niya si Darky na malapit na niyang maramdaman ang buong puwersa ng kanyang nakakabaliw na mataas na antas na halimaw. Sa kasamaang palad para sa kanya, bumantong hininga lamang si Darky dahil nadismaya siya nang makitang ang sikretong sandata ni Garou ay kaawa-awa at mahina. Ang level 500 ay walang silbi, at ang tiwala ni Garou dito ay nakakahiya para sa kanya. Natawa ng husto si Garou habang inaakala niyang nababaliw lang si Darky dahil sa takot. Binigyan niya ang ating bayani ng pagkakataong magmakaawa para sa kanyang buhay tulad ng ginawa niya 3 taon na ang nakalilipas, at inutusan itong lumuhad habang nagmamakaawa kay Lord Garou na iligtas siya. Gayunpaman, may ibang ideya si Darky, dahil gusto niyang paglaruan si Garou para talagang malasap nito ang kanyang paghihiganti. Sinabi ni Darky kay Garou na atakihin siya sa anumang paraan na gusto niya, at nangako siyang hindi gagalaw kahit 1 pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Patuloy na lumalala ang galit at pagkadismaya ni Garou dahil tila hindi niya masisira ang tiwala ni Darky. Tumanggi siyang maniwala na kayang suportahan ni Darky ang kanyang sinasabi, kaya inanunsyo niya na tatapusin siya ng kanyang Fenrir. Inutusan niya ang kanyang halimaw na gamitin ang nagliliyab na atake ng alulong nito, kaya nagpaputok ito ng isang napakalaking sinag sa ating bayani. Ang atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa nakapalibot na lugar, at ipinaliwanag ni Garou na ang nagliliyab na atake ng alulong ay ang buong monopole ng isang level 500 na halimaw na nakatutok sa isang pagsabog. Sinabi niya na sapat na ito para gawing isang tumpok ng abo ang isang tao, kaya't labis siyang kinilabutan nang makita niyang nakatayo pa rin si Darky nang walang galos kahit saan. Nakatayo si Darky sa eksaktong parehong lugar tulad ng sinabi niya,
kaya hindi maintindihan ni Garo ang nangyari. Nanatili ang casual na kilos ni Darky habang kinukutya si Garo dahil sa pag-iisip ng napakagandang pangalan para sa isang atake na walang ginawa kundi magpaputok ng alikabok. Sinabi ni Darky na dapat siyang maging katawa-tawa, at lalong nanlaki ang bibig ni Garo dahil imposibleng mangyari ang nakita niya. Hindi rin maintindihan ng mga tauhan ni Garo kung paano siya nakaligtas sa atake, at nagtataka sila kung may sagot si Garo. Wala si Garo, dahil ang tanging sagot ay sapat ang lakas ni Darky para tuluyang matakpan ang isang atake mula sa isang level 500 na halimaw. Napansin ni Darky na wala nang ibang maya-alok si Garo sa laban na ito, kaya nagpasya siyang siya na ang susunod. Sinimulan niya sa pagsasabi na hindi dapat tawagin ni Garo ang kanyang maliit na alagang hayop na Fenrir dahil nagbibigay ito ng maling ideya sa mga tao. Ang mga Fenrir ay maalamat na mga nilalang na gawa sa mythical na may mga kapangyarihang hindi pang mundo, kaya ipinahayag ni Darky na ipapakita niya sa kanya kung ano ang hitsura ng isang tunay na alaga. Ginulat ni Darky ang bawat isa sa mga ito nang maglabas siya ng isang level 9,000 ultra rare card. Pinatawag niya ang primal god na Wolf Fenrir, at si Garo ay natigilan sa gulat nang ipatawag ang halimaw. Ang level 500 beast ni Garo ay isa sa mga pinakamataas na antas na halimaw na nakita niya, kaya naman ang level 9,000 Fenrir ni Darky ay nagpamangha sa kanya. Inutusan ni Darky ang kanyang halimaw na tapusin ang halimaw ni Garo, kaya nagpadala ito ng pinakamahina nitong atake. Bumuga ito ng kaunting hangin mula sa bibig nito, at tuluyan nitong pinalamig ang halimaw ni Garo. Nadurog din ito ng atake, kaya nang inag si Garo at ang kanyang mga tauhan nang sa wakas ay dumating na ang madilim na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Papalapit na sa kanila ang galit ng paghihiganti ni Darky, at hindi makapaniwala si Garo na si Darky ay may halimaw na sapat ang lakas para lipulin ang kanyang Fenrir sa isang kisap mata. Sinabi ni Darky na tama siya ngunit tiniyak din niya sa takot na si Garo na maaari sana niyang talunin ang level 500 beast mismo kung gugustuhin niya. Si Darky naman ang magsasabi kay Garo na magpakabusog habang sa wakas ay ipinapakita na ni Darky ang sarili niyang level. Level 9,999 na siya, at ang katawan ni Garo ay nanginginig ng hindi mapigilan habang ang dating matatag na kumpiyansa ay nauwi sa matinding takot. Sigurado si Garo na ang mga tao ay umaabot lamang sa pinakamataas na antas na 100, kaya't desperadong naghahanap ng mga kasagutan ang kanyang isipan, at ang tanging napagpasyahan niya ay si Darky ay isang uri ng impostor. May katuturan ito para sa kanya dahil ang hitsura ni Darky ay eksaktong kapareho niya 3 taon na ang nakalilipas. Pareho ang kanyang mukha at katawan, ngunit ang sinumang normal na tao ay malamang na lumaki na ngayon. Habang ang isip ni Garo ay nalilito, ipinaliwanag ni Darky na suot niya ang pulse eres ng kabataan na pumipigil sa kanya sa pagtanda. Si Darky ay labis na hinihimok ng kanyang paghihiganti kaya pinipilit niya ang kanyang katawan na manatiling eksaktong pareho upang may paalala nito sa kanya ang lahat ng sakit, galit, at kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong araw na iyon. Hindi niya ito malilimutan, at gusto rin niyang manatili itong sariwa sa kanyang isipan sa lahat ng oras. Tinanggap ni Garo ang katotohanan na ito ang tunay na Darky, ngunit hindi talaga ito naging mahalaga sa simula pa lang. Alam na ngayon ni Garo na siya ang hindi nagkaroon ng pagkakataon dahil si Darky ay isang ganap na halimaw. Hindi pa naharap ni Garo ang kanyang sariling mortalidad noon, ngunit ang pagkaalam na malapit nang matapos ang kanyang buhay ay talagang nakakatakot. Wala na siyang ibang maasahan ngayon, kaya tuluyang nalungkot si Garo at humingi ng tawad. Sumigaw siya na wala na siyang ibang magagawa kundi sundin ang mga utos ng Federation at sinabing hindi niya talaga sinasadyang saktan si Darky. Sa wakas ay nabunyag sa lahat ang duwag na ugali ni Garo nang sabihin niyang kahit ngayon ay hindi niya kasalanan dahil sumasang-ayon lang siya sa planong naisip ng kanyang mga tauhan. Siyempre, itinuro ng kanyang mga tauhan na ideya niya lang ang lahat ng iyon, kaya humingi na lang ng tawad si Garo kay Darky sa pagsira sa kanyang tiwala. Desperadong naghanap siya ng paraan para iligtas ang kanyang kaawa-awang buhay, kaya ipinaalala niya kay Darky ang lahat ng magagandang panahon na kanilang pinagdaanan. Sinabi ni Garo na dati silang magkaibigan, at nagmakaawa siya kay Darky na huwag siyang saktan. Nakaramdam ng kaunting pag-asa ang nag-aalangan na si Garo habang ipinaliwanag ni Darky na mayroon talaga siyang impormasyong kailangan niya mula sa kanya. Gustong malaman ni Darky ang lahat ng alam ni Garo tungkol sa mga maestro,
Ngunit sa kasamaang palad, wala masyadong alam si Garo. Inutusan lang ang grupo na maghanap ng isa, ngunit gustong malaman ni Darky kung bakit desperado ang gobyerno na mahanap sila. Siyempre, walang ideya si Garo. Kaya, iginiit ni Darky kung bakit tinangka pa rin ng Concord of Tribes na wakasan ang kanyang buhay kahit nalaman nilang hindi siya isang maestro. Hindi rin alam iyon ni Garo, at inamin na lang niya na wala siyang alam kahit isa. Iniisip ni Darky kung mayroon bang alam ang kanyang mga tauhan, at lahat sila ay nagsasabing alam nila. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Mary ay may kakayahang malaman kung kailan nagsisinungaling ang mga tao, kaya pinagpira-piraso niya silang lahat. Ipinahayag niya na ang sinumang magtatangkang linlanggan ang kanyang master ay ipapadala sa kabilang buhay. Kaya, sinabihan niya si Garo na piliin ng matalino ang kanyang mga salita. Napasigaw si Garo sa takot na makitang malipol ang lahat ng kanyang mga tauhan sa isang iglap, at ipinahayag ni Darky na isa na lang ang tanong niya. Ipinakita ni Darky kay Garo kung ano ang kaya nila ni Mary, kaya gusto niya ang opinyon ni Garo. Kung makikipagdigma sila laban sa buong mundo, sa tingin ba ni Garo ay mananalo sila? Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Garo ang kanyang pananaw at likas na ugali, kaya iniisip ni Darky kung ano ang sinasabi nila sa kanya tungkol sa digmaang ito na gusto niyang simulan. Ipinaalala sa kanya ni Darky na si Mary ay may mata ng katotohanan na nakakakita sa lahat ng bagay, kaya binalaan niya si Garo na huwag magsinungaling. Natatakot si Garo na ang sagot niya ay magbubuwis ng buhay niya, ngunit ang buhay niya ay nasa panganib kahit ano paman. Kaya naman dinungisan niya ang sarili. Dahil wala nang natitirang ego para pasiglahin ang kanyang kayabangan, mas maingat na pinili ni Garo ang kanyang mga salita. Sinabi niya na kung isasaalang-alang ang malaking kapangyarihan na taglay ni Darky, sigurado siyang ang labanan ay pabor kay Darky sa simula pa lang. Gayunpaman, gaano man kataas ang antas ni Darky, isa pa rin siyang tao. Ang iba't ibang bansa sa mundo ay gumugol ng maraming taon sa pag-iimbak ng mga armas, baluti, at mga espesyal na bagay. Napakalawak ng kanilang mga hukbo, at ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay hindi masukat. Sinabi ni Garo na kapag nagtulungan silang lahat laban kay Darky, kahit siya ay mahihirapang manalo. Nakakagulat na nasiyahan si Darky sa sagot na ito, dahil iyon mismo ang inaakala niya. Limitado lamang ang magagawa ng isang tao sa larangan ng digmaan, kaya makatuwiran lamang ito. Ipinahayag ni Darky na mayroon pa siyang isa pang tanong, ngunit maaari itong maghintay hanggang matapos silang mag-teleport. Pagkatapos ay gumamit si Darky ng isang teleport card upang ibalik sila sa kanyang kastilyo. Walang ideya si Garo kung nasaan sila, ngunit mas nagulat siya kaysa kailanman sa buong buhay niya nang makita niya kung ano ang inihanda ni Darky. Dinala siya ni Darky sa kanyang silid ng trono kung saan isang napakalaking hukbo ang walang katapusang nakaunat sa harap niya, naghihintay sa utos ni Darky. Humakbang si Darky ng isang hakbang, at ang buong hukbo ay lumuhod sa harap ng kanilang master. Nagulat si Garo sa laki ng kataas-taasang kapangyarihan ni Darky nang sa wakas ay dinurog ng bigat ng tunay na kapangyarihan ni Darky ang anumang natitira sa kanyang katinoan. Naupo si Darky at sinabihan niya ang lahat na tumayo upang maipakita nila ang kanilang mga istatistika. Ang kanyang tila walang katapusang hukbo ng mga natatanging mandirigma ay sumunod sa kanyang utos ng walang pag-aalinlangan, at isang dagat ng bilang ang pumuno sa silid. Ang bawat isa sa mga mandirigma ni Darky ay namumukod tangi dahil sa kakaibang presensya, ang kanilang mga antas ay umaabot sa libo-libo, isang koleksyon ng mga nilalang na may kakaibang anyo kaya't ang bawat isa sa kanila ay mas mukhang mga alamat kaysa mga sundalo. Kahit ang pinakamahina sa kanila ay nasa itaas ng antas na 1,000, habang ang ilan sa pinakamalakas ay mga ganap na mythical na halimaw, na umaabot sa antas na kasing taas ng 9,000. Sa pinakatuktok ay ang mga piling mandirigma ni Darky na lahat ay umaabot sa pinakamataas na antas na 9,099. Ipinaliwanag ni Darky kay Garo na ito ang mga puwersang naipon niya sa nakalipas na 3 taon. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Garo ay sumasalamin sa purong kawalan ng pag-asa, ang pagsasakatuparan na siya ay nakatayo sa harap ng isang kapangyarihang higit pa sa anumang kayang maunawaan ng kanyang isipan. Handa na sana siyang tanungin muli ni Darky tungkol sa kanyang pagkakataong manalo sa isang digmaan laban sa buong mundo, ngunit sinabi na sa kanya ng mukha ni Garo ang gusto niyang malaman.
Binabati ni Darky si Garou, dahil nakamit niya ang gantimpala ng pagdurusa sa sakit at kawalan ng pag-asa na mas malala pa kaysa sa anumang maiisip niya. Naubos na ng takot ni Garou ang lahat ng buhay sa buong katawan niya nang mapagtanto niya na siya at ang iba pa ang may kasalanan sa pagsilang ng halimaw na pinabayaan ng Diyos na si Darky. Maaring wakasan ni Darky ang mundo sa isang iglap, at lahat ng hindi niya kakampi ay mapapahamak. Nadurog ang isip ni Garou matapos masaksihan kung ano talaga ang hitsura ng di maarok na kapangyarihan, at ang tanging nagawa niya ay tawagin si Darky na Diyos ng pagkawasak. Halos hindi makapagsalita si Garou sa puntong ito habang pinipilit niyang ilabas ang mga salita sa kanyang bibig, at nagawa niyang tanungin si Darky kung sinusubukan ba niyang maging isang Diyos. Inamin ni Darky na gusto niya ang tunog nito, lalo na't naaayon ito sa kanyang mga layunin. May nagtatago sa kanya ng katotohanan, at hindi niya alam kung ano ang kanilang mga intensyon. Kung ginagawa nila ito para sa mabubuting dahilan, tatahakin ni Darky ang landas tungo sa pagiging isang altruistikong Diyos. Gayunpaman, kung ginagawa nila ito para sa masasamang dahilan, idineklara ni Darky na kailangan niyang tahakin ang landas ng isang monarko. Ang kapangyarihang nagpapahintulot sa kanya na gawin ang lahat ng ito ay nagmumula sa kanyang iisang kakayahan. Gamit ito, maaaring magbigay si Darky ng mga biyaya at kapalaran or kaya'y gamitin ang lahat ng bagay na walang pag-asa. May pagkakataon ang mundo na patunayan kung alin ang nararapat dito sa pamamagitan lamang ng pagbubunyag ng katotohanang itinatago nito. Naisagawa na ang plano ni Darky para sa hinaharap, kaya inanunsyo niya sa kanyang hukbo na oras na para simulan ang kanilang pagmarcha mula sa abis patungo sa ibabaw, palabas ng kadiliman at patungo sa liwanag. Maya-maya, sa wakas ay nagpasya si Darky na umuwi upang ipakita sa kanyang pamilya kung gaano siya naging matagumpay. Gayunpaman, natakot siya nang dumating siya upang matuklasan na ang kanyang tahanan ay ganap na nawasak. Nabalot ng takot ang kanyang buong katawan nang mapagtanto niya na ang kanyang bayan ay winasak ng isang hindi kilalang puwersa noong mga taon ng kanyang pagkawala. 6 na buwan pagkatapos nito, nakahanap lamang si Darky ng kaunting ginhawa dahil ang mga bangkay ng kanyang pamilya ay hindi pa natatagpuan. Maaaring buhay pa sila, at ito na ang huling pag-asa na maaari niyang panghawakan. Gusto ng mandirigma ni Darky na nagngangalang Gold na maghanap sila ng matutuluyan, kaya naman dapat ipaalala sa kanya ng isa pang mandirigmang nagngangalang Simumo na maging mas mabait dahil nagdadalamati si Darky. Nagsimulang magtalo ang dalawa dahil gusto ni Gold na tumuloy sa isang hotel, ngunit ang babaeng ninja ay mananatili kay Darky kahit saan. Ang kanilang pagtatalo ay mabilis na nauwi sa isang pagtatalo ng kabataan tungkol sa kung sino ang mas tapat kay Darky at kung sino ang magtitiis sa pinakamasamang kapaligiran para sa kanilang master. Sinabi ni Darky na maaari silang mag-alala tungkol sa matutuluyan mamaya dahil sa ngayon ay kailangan nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa digmaang kanilang sisimulan. Ang kanilang layunin ngayon ay alamin ang lakas ng militar ng bawat bansa sa mundo. Hindi matiyak ni Darky, ngunit naniniwala siya na ang pagkawasak ng kanyang bayan ay may kinalaman sa akusasyon na siya ay isang maestro. Napuno ng galit si Darky dahil nagtataka lamang siya kung bakit ang mga maestro ay isang malaking bagay na maaaring humantong sa napakaraming pagdanak ng dugo. Ipinahayag niya na kung ang mundo ay magiging puno ng masamang kasamaan, wala siyang magagawa kundi sunugin ang lahat hanggang maging abo. Ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya kapag siya ay nasa matinding galit ay nagdudulot ng takot sa kanyang mga kakampi, at iminungkahi nila na subukang kontrolin ang kanyang sarili kapag siya ay nasa publiko. Plano ni Darky na maging mas agresibo sa hinaharap, kaya nagsuot siya ng maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabihan niya ang iba na huwag siyang tawaging Darky habang nasa ibabaw dahil dito, gusto niyang tawaging Light. Ang bagong pangalan ay pipigil sa mga nasakop na tribo na malaman ang tungkol sa kanya. At nagpasya siyang irehistro ang pangalang Light bilang isang adventurer at itaas ang kanyang ranggo sa pamamagitan ng paggawa ng mga quest. Ang pagkuha ng impormasyon ang pinakamahalagang bagay sa ngayon, at ang pagkakaroon ng mas mataas na ranggo ay nangangahulugan na makakapagtanong siya sa mga taong mas mataas ang antas. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang pamilyang ninanakawan. Ibinunyag sila ni Gold sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili, ngunit ang mga bandido ay napatunayang madali para sa kanila na talunin.
Sinakay sila ng pamilya papunta sa Dragon City, at ipinaliwanag nila na ang mga piitan doon ay perpekto para sa isang taong naghahanap ng level up. Ang kalidad ng piitan doon ay napakataas, at nakakaakit ito ng maraming adventurer. Sinabi sa kanila ni Darky na sila ay mga baguhang adventurer, ngunit pagkatapos nilang maghiwalay, napaisip ang babae kung normal ba para sa mga baguhan na maging kasing lakas nila. Ito ang unang pagkakataon ni na Gold at Simumo sa ibabaw, kaya namangha sila sa lahat ng mga tindahan ng armas at baluti. Ito ay dahil ito ay isang lungsod para sa mga adventurer, at ang kaharian ng mga dwarf ay dalubhasa sa Panday. Sinasabing karamihan sa mga naghahangad na maging adventurer dito ay mga tao, at napatunayan itong totoo dahil ang guild ay puno ng mga tao. Tila takot sila sa ibang mga lahi, na nagpapakita na ang mga tao ay tinatrato ng masama dito tulad ng lahat ng lugar. Maya-maya, nagalit si Simumo matapos mabigyan ang kanyang master na si Dark ng ranggong F. Sa kasamaang palad, isang patakaran para sa lahat na magsimula sa ganoong paraan, ngunit tumanggi si Simumo na tanggapin iyon. Sinabi niya na ang kanyang master na si Dark ang pinakamakapangyarihang tao sa buong kasaysayan at idineklara na ang kanyang ranggo ay dapat na para sa super extra. Gayunpaman, tinanggap ng mapagpakumbabang Darky ang ranggong F, at matagumpay siyang nakapagrehistro. Ang lalaking iniligtas niya kanina ay nagngangalang Kernil, at siya pala ang may-ari ng bahay tuluyan. Inupahan ni Darky ang buong itaas na palapag sa loob ng isang buwan, at hiniling niya na walang sino man ang papasok habang sila ay naroon. Tumanggi si Kernil na tumanggap ng bayad matapos iligtas ni Darky ang kanyang buhay, ngunit iginiit ni Darky. Nang maayos na ang sitwasyon, gumamit si Darky ng ilang detection card para siguraduhing walang mga bagay na maaaring mag-espiya sa kanila sa kanilang mga silid. May iniisip si Simumo sa buong panahon na ito, kaya itinuro niya na maaaring masaktan si Darky sa malaking layunin niyang ito. Madali siyang maaaring manatili sa kanyang kastilyo at utusan na lang ang kanyang mga mandirigma na isagawa ang kanyang mga utos. Nagalit si Darky sa pag-iisip na hindi niya isasagawa ang kanyang paghihiganti gamit ang kanyang sariling mga kamay, at mabilis na napagtanto ni Simumo ang kanyang pagkakamali. Ang labis na pagkauhaw ni Darky sa paghihiganti ay naging sanhi ng pagyanig ng buong gusali, at humingi ng tawad ng labis si Simumo. Hinangaan ni Gold kung paano gustong harapin ito ni Darky ng mag-isa, at kinilala ni Darky na iniingatan lamang ni Simumo ang kanyang kaligtasan. Humingi ng tawad si Darky sa pagpapadaig sa kanya ng kanyang galit, ngunit ipinakita ni Simumo ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng pagkiss sa kanyang paa. Maraming lider sa mundong ito ang pumipilit sa kanilang mga tagasunod na gawin ito, ngunit kinasusuklaman ito ni Darky. Nakakahiya ito sa kanyang paningin, ngunit sabi ni Gold ay medyo nasisiyahan siya rito. Kinabukasan, napansin ni Darky kung gaano kasigla ang mga tindahan, na nagpapakita na ang piitan ay dapat kasing ganda ng ipinapalam. Namangha ang mga tao sa baluti ni Gold, ngunit napansin din nila ang maskara ni Darky, at napaisip si Darky kung ito ba ang dahilan kung bakit siya masyadong namumukod-tangi. Napakahaba ng pila para makapasok sa piitan, ngunit napansin ni Gold na walang mga elves. May katuturan naman ito, dahil ang mga elves at dwarves ay kasalukuyang nag-aaway kung sino ang may karapatan sa piitan. Hindi komportable si Darky sa lapit ni Simumo sa kanya, ngunit sinabi ni Gold na ito ang kanyang paraan para protektahan siya. Sa sandaling iyon, napansin nila ang tatlong misteryosong taong nakahod habang sumisingit sila sa pila. Gayunpaman, ang taong nasa unahan ay may pambihirang talas sa kabila ng higanti at halatang mabigat na sandata na dala niya. Ang ilang mga adventurer ay masyadong takot na magsalita, ngunit hindi si Darky, at ipinaalala niya sa estranghero na ang pagsingit sa pila ay labag sa mga patakaran. Galit na galit ang lalaki dahil hindi siya makapaniwala na hindi siya kilala ni Darky, ngunit walang pakialam si Darky at nanindigan sa kanyang sinabi. Sumama ang kanyang mga mandirigma sa ilang mga pang-iinsulto habang iniisip ni Simumo kung ang mga lalaking ito ay masyadong walang isip para malaman kung paano gumagana ang mga linya, at ito ay talagang nagpagalit sa lalaki. Tumanggi siyang pagsalitaan ng ganoong paraan ng ilang kasuklam-suklam na tao, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang alipin na pigilan ang sarili upang hindi sila magdulot ng kaguluhan. Ang lalaking ito ay malinaw na napakalakas dahil ipinaalala sa kanya ng kanyang alipin na ang paggamit ng kanyang espada ay magiging labis na labis.
Nagpasya silang pumunta na lang sa likuran ng hanay, kaya pinuri ng lahat ng mga adventurer sa paligid si Darky kung gaano iyon kahanga-hanga. Humingi ng paumanhin ang kabilang grupo dahil sa hindi pagsasalita dahil sa takot na magsimula ng away, at nagpapasalamat sila na naroon si Darky. Hindi nila maiwasang magtaka kung ang baluti ni Gold ay gawa sa totoong ginto, ngunit pinatotohanan sila ni Simumo nang sabihin niyang peke ito. Masyadong malambot ang ginto para gamitin sa baluti, kaya humingi ng paumanhin ang mga adventurer para sa isang kalokohang tanong. Ginamit ni Gold ang kulay na ito bilang isang simbolo upang ipahayag ang kanyang dedikasyon sa pagiging isang kabalyero. Nakikita ng mga adventurer na ito ang kanilang unang pagkakataon sa piitan dahil hindi sila dumating ng lubusang handa. Napakalaki ng mga unang palapag, kaya maraming tao ang nagkakampo sa loob ng ilang araw, ngunit ang grupo ni Darky ay walang anumang kagamitan sa pagcamping. Napagtanto ni Darky na nasanay na silang magdala ng lahat ng bagay sa kanyang kahon ng mga gamit, kaya naisip ni Simumo kung dapat ba silang magdala ng mga pekeng bagahe para magmukha silang normal. Maya-maya, sila na ang papasok sa piitan, at namangha si Darky sa kung gaano kakaiba ang mga piitan. Napaka-misteryoso ng mga ito, at ang pag-alam sa kanilang tunay na layunin ay mangangailangan ng malalim na pagsusuri sa core ng piitan. Malamang na imposibleng malaman ang lahat tungkol sa kanila, at sigurado si Darky na hindi ito magagawa ni Alina. Ang mga piitan ay puno ng mana na lumalakas habang lumalalim ang kanilang paglusong, at ang kapangyarihang iyon ay nagbubunga ng iba't ibang halimaw at bitag. Walang hanggan ang mga posibilidad, at ang mga piitan ay maaari pang maging parang sarili nilang mundo. Ang piitan na ito ay napakaganda, at walang nararamdamang sino man sa malapit si Gold, kaya sinabi niya na maaaring gamitin ni Darky ang ilan sa kanyang mga baraha. Gumagamit si Darky ng ilang baraha na nagtatago ng kanilang presensya at nagpapahintulot sa kanila na lumipad upang madali silang makadaan sa piitan. Hindi tumitigil si Darky sa pagpapahanga kay Simumo sa kanyang mga kakayahan dahil mayroon din siyang card na tinatawag na clairvoyance na nagpapakita sa kanya ng pinakamabilis na ruta patungo sa susunod na palapag. Minsan, ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay nagpapadali at nagpapabagot sa mga bagay-bagay, ngunit nakakatipid ito sa kanya ng maraming oras. Samantala, ang lalaki kanina ay galit pa rin dahil sa pagmamaliit sa kanya, at pinakawalan niya ang kanyang galit gamit ang kanyang higanteng espada upang tapusin ang ilang orc. Sinabi niya na siya ang pinakabata at pinakapiling mandirigma sa mga puting kabalyero ng kaharian ng mga Elven, at tinatawag niya ang kanyang sarili na isang henyo. Ang pangalan niya ay Kido, at idineklara niya na siya ay isang maalamat na bayani na nag-iisang tumapos sa buhay ng isang maestro. Ipinaalala sa kanya ng kanyang alipin na nagngangalang Yosu na ang kanilang layunin ay talunin ang mga troll sa mas mababang palapag, ngunit ikinagalit ito ni Kido. Ipinaliwanag niya na ininsulto siya ng mga orc na ito sa pamamagitan ng paghamon sa kanya, at walang sino man ang pinapayagang gawin iyon dahil siya ay literal na inapo ng isang maestro. Sinisi niya ang kanyang mababang antas sa pag-iisip ng mga tao na maaari nila siyang hamanin, ngunit hindi iniisip ni Yosu na mababa ang antas na 1,500. Siya ay lampas sa karaniwang pinakamataas na antas para sa mga elves, ngunit ang galit at ego ni Kido ay hindi nagpapahintulot sa kanya na tanggapin ito. Ipinahayag ni Kido na siya ay magiging mas malakas upang makapagdulot siya ng parusa sa mga hindi gumagalang sa kanya. Ganito rin ang nararamdaman ni Yosu dahil pareho silang ipinatapon. Si Yosu ay pinalayas dahil sa kanyang ipinagbabawal na pananaliksik, ngunit nangako siyang gagamitin ang pananaliksik na iyon para kay Kido. Sa kaibuturan, alam ni Kido na hindi niya mapagkakatiwalaan si Yosu, kaya plano niyang itapon ito pagkatapos niyang tulungan silang mag-level up. Sa ibang lugar, tinapos ni Darky at ng kanyang grupo ang pagpuksa sa ilang higanteng troll. Kailangan lang nilang magbigay ng patunay sa guild na nakarating sila sa ikatlong palapag para makaakyat siya sa ranggo, kaya't nangolekta sila ng ilang gems mula sa mga halimaw at tumigil na. Sa kanilang pagbabalik, napansin nila na ang grupo mula kanina ay nasa labanan. Nagtulungan ang mga lalaking ito upang tapusin ang ilang goblin, at nagulat sila nang biglang magpakita ang grupo ni Darky mula sa kung saan. Iniligtas sila ni Darky mula sa pag-atake ng isang mapanganib na ahas, at ipinaalala niya sa kanila na kahit na mahusay ang kanilang ginawa sa labanan, hindi nila dapat pabayaan ang kanilang pagbabantay. Nagpakita silang lahat ng kanilang pasasalamat,
ngunit naging seryoso ang ating mga bayani nang mapagtanto nilang may paparating. Nagpakita ang ilang nakakatakot na lobo mula sa kakahuyan, ngunit hindi sila dapat naroon sa lugar na ito. Ang mga halimaw na ganito kalakas ay dapat lamang nasa kailaliman ng kagubatan, kaya naisip ng grupo ng mga adventurer na dapat silang tumakbo. Ipinaliwanag ni Darky na hindi ang mga lobo ang tunay na problema, at natigilan ang grupo nang tumakbo ang mga lobo lampas sa kanila. Natakot ang mga adventurer habang mabilis na lumalapit ang tunay na panganib, at ito ay lumabas na isang higanteng halimaw na mantis. Natakot ang mga adventurer dahil sinasabing nalipol na ang halimaw na ito 10 taon na ang nakalilipas. Sinabi ng kanilang pinuno kay Darky na kailangan lang nila ng tulong para mawala ang balanse nito para makatakas sila, ngunit may ibang ideya si Darky. Itinuro niya na gusto lang nilang tumakas, kaya tinanong ni Darky ang kanilang grupo kung pwede bang manghuli na lang ang kanyang koponan ng halimaw. Hindi kinatatakutan ng mga mandirigma ni Darky ang halimaw na ito, at sinukat lang nila ito. Tila nasa level 500 na ito, at napagpasyahan nilang hindi ito magiging isang hamon. Sigurado ang mga adventurer na ang pakikipaglaban sa bagay na ito ay parang pagsasayang lang ng kanilang buhay, ngunit tiniyak sa kanila ni Darky na magiging maayos sila. Ipinahayag ni Simumo na oras na para sugpuin ang insekto, ngunit si Gold ang unang kumilos. Naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit nabigo siya nang makuha ng mantis ang lahat ng hindi man lang natatanggap ang kahit isang gasgas. Gusto itong subukan ni Darky, kaya gumamit siya ng Fire Arrow card, ngunit pinaputok lang ito pabalik ng halimaw sa kanila. Natakot ang adventurer na grupo dahil natatakot silang matatapos ang kanilang buhay, kaya inutusan ng kanilang pinuno ang kanilang salamangkero na suportahan ang koponan ni Darky. Tila kinilabutan siya noong una, ngunit lumabas na humanga lang pala siya kay Darky. Nakapagcast ito ng combat class spell ng walang incantation, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi nataranta ang iba matapos itong makita. Sinabi ng pinuno na walang oras para humanga dahil kailangan nilang tulungan ang koponan ni Darky, ngunit tinawanan lang ito ni Gold. Sinabihan niya ang mga kabataan na manood at matuto dahil ipapakita niya sa kanila kung paano gamitin ng isang kabalyero ang kanilang armas sa larangan ng digmaan. Sigurado si Gold na nag-iisip sila tulad ng ginagawa ng iba, kadalasan, ang isang kalasag ay ginagamit para sa depensa at ang isang espada ay ginagamit para sa opensa. Gayunpaman, sinabi ni Gold na hindi ito palaging nangyayari. Ipinahayag niya na ang kailangan lang ay isang mahusay na kontra upang gawing isang makapangyarihang armas ang isang kalasag, at ginamit niya ang kanyang kalasag upang basagin ang malakas na klo ng halimaw. Ang kanyang susunod na aralin ay ang paggamit ng espada kapag nasa disadvantage ang kalaban. Ang kanyang susunod na pag-atake ay pumutol sa binti ng halimaw, at ipinaliwanag ni Gold na ang mga labanan ay tungkol sa pagkamalikhain at kasanayan. Napagtanto ng mga kabataan na hindi lang puro salita ang lalaking ito, at ipinahayag ni Darky na siya na ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya muli ang kanyang palasong apoy, ngunit sa pagkakataong ito ay binago niya ang landas nito para hindi ito maharangan ng mantis. Ginawa ito ni Darky gamit ang mas marami pang palaso, at nagpaulan siya ng apoy sa halimaw. Nababaliw na ang babaeng salamangkero matapos itong makita dahil kahit papaano ay nakontrol ni Darky ang 30 palaso ng sabay-sabay. Nanatili pa rin ang mga palaso sa katawan nito, kaya tinipon ito ni Darky upang baliin ang kabilang braso ng halimaw. Ipinahayag ni Darky na oras na para tapusin ang labanang ito, ngunit tumakbo ang mantis para sa kaawa-awang buhay nito. Kinilala ito ni Darky dahil sa pagiging matalino nito, ngunit huli na ang lahat. Nakipaglaban ang halimaw sa maling tao, kaya ginamit ni Darky ang kanyang firewall card upang lumikha ng isang napakalaking pader ng apoy. Walang paraan ang halimaw para makatakas, at hindi pa rin makapaniwala ang babaeng salamangkero sa kanyang nakita dahil si Darky ay gumagamit na ngayon ng mga tactical class spell ng walang incantation. Hindi pa siya nakikita ng kanyang mga kaibigan ng ganito noon, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili dahil nakakabaliw ang ginagawa ni Darky. Lumipad ang mantis sa ere sa pag-asang makatakas, ngunit nakasunod na si Simumo. Sinabihan niya ang halimaw na magpasalamat sa matagal na pagpapanatili ng atensyon ng kanyang amo, ngunit hiniwa niya ang halimaw. Kinukutya siya ni Gold dahil sa pag-atake dahil kahit napakalakas nito, ginulo rin niya ang lahat ng kapaki-pakinabang na bahagi ng halimaw.
Mabilis na napagtanto ni Simumo ang kanyang pagkakamali dahil ngayon ay hindi na nila maibibenta ang kahit ano nito. Casual lang ang kilos ng tatlo sa paningin ng mga kabataan, ngunit hindi may kakaila ang kanilang kapangyarihan. Mabilis nilang natapos ang isang maalamat na halimaw, kaya't ang mga kabataan ay nagtataka na lamang kung sino sila. Pagkalipas ng ilang sandali, isa sa mga kabataang ito ang nagpahayag na nanalo sila. Sinusuri nila ang mantis, kaya natagpuan ng bata ang mahiwagang hiyas, at sinabi ni Gold sa lahat na mapalad sila na hindi ito hiniwa ni Simumo sa 1,000,000 piraso. Nakahinga ng maluwag si Darky dahil ang mahiwagang hiyas na ito ay tiyak na makakatulong sa kanya na umangat sa ranggo sa guild, ngunit gusto lang malaman ng isang bata kung sila ay isang uri ng sikat na partido. Iniisip niya kung sila ba ay nasa ranggong B, ranggong A, or kahit ranggong S, at nagulat siya nang ibunyag ni Darky na lahat sila ay talagang nasa ranggong F. Naging kapaki-pakinabang ang babaeng salamangkero sa pamamagitan ng paggamit ng spell ng tubig at pagsasabi sa iba na maaari nila itong gamitin sa paghuhugas ng kanilang mga kamay. Pagkatapos maglinis, nagpasalamat si Darky sa kanila sa pagtulong sa kanya na linisin ang kanyang mga kamay, ngunit mas nagpapasalamat ang mga kabataan sa pagliligtas ng pangkat ni Darky sa kanilang mga buhay. Bilang kapalit, nag-alok ang mga kabataang adventurer na magbahagi ng kampo para sa gabi, ngunit ayaw ni Darky na maging pabigat sa kanila. Itinuro ng pinuno na malapit nang lumubog ang araw, at ang lugar na ito ay nagiging mas mapanganib sa gabi. Bukod doon, itinuro niya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nangangati na makipag-usap kay Darky tungkol sa mahika. Tinanggap sila ni Darky sa alok, kaya nang gabing iyon ay nasiyahan silang lahat sa isang masarap na pagkain. Natuwa ang babaeng salamangkero nang marinig na ang mga magulang ni Darky ay parehong salamangkero dahil nakakatulong ito sa pagpapaliwanag kung bakit napakatalino ni Darky. Ang pangalan ng babae ay Mia, at pinuri rin siya ni Darky sa kanyang mahika. Siyempre, itinuro ni Mia na hindi siya marunong gumamit ng mga spell na walang incantation tulad ng kaya ni Darky, kaya hindi sila magkapantay. Nagalit siya nang hindi alam ng kanyang kuya kung gaano ito kahanga-hanga, kaya binigyan niya ito ng kaunting aral. Sinimulan ni Mia sa pagsasabing ang kahanga-hanga ay halos hindi man lang may larawan kung gaano kahanga-hanga ang ginawa ni Darky. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroong 3 uri ng spell sa mahika. Ang mga combat class spell tulad ng Fire Arrow at Ice Sword ay idinisenyo para gamitin laban sa isang target. Ang mga tactical class spell tulad ng Firewall ay idinisenyo upang makaapekto sa mas malawak na lugar. Ang panghuli ay ang strategic class spell, na sapat ang lakas upang magkaroon ng pandaigdigang epekto, tulad ng tsunami, lindol, at meteorite. Ito ay naiiba sa iba pang mga kategorya dahil kinukuha nila ang isang buong grupo ng mga mage na nag-iipon ng mana at bumibigkas ng isang incantation upang magawa. Para sa mga dragonoid, elf, dark elf, at mga hari ng demonyo, ang pagcast ng mga advanced spell ay madali. Dapat ay imposible para sa mga tao na gawin ito, ngunit kahit papaano ay kayang mag-cast ni Darky ng isa nang hindi man lang nagsasabi ng isang incantation. Ito ay talagang hindi pa naririnig, at hindi mabibigyang diin ni Mia kung gaano ito kalamat. Hindi masyadong naiintindihan ng pinuno ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mahika, ngunit ang nakikita niya ay tila mabuting tao si Darky. Bukod doon, sinabi niya sa kanyang kapatid na mahusay din ang mahika nito dahil nakakuha ito ng rekomendasyon sa Mag-E-Craft Academy. Ang akademya ay nasa isang lugar na tinatawag na Duce, isang bansang nilikha ng lahat ng lahi. Ang Mag-E-Craft Academy doon ang pinakaprestihiyoso sa mundo, kaya sigurado si Gold na malapit nang mapahanga ni Mia ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Elias na matagal na silang nawalan ng mga magulang, kaya hindi talaga siya nakapag-aral sa akademya. Kaya naman bumuo sila ng kanilang grupo kasama ang kanilang mga pinakamatandang kaibigan upang kumita ng sapat na pera para mabuhay. Maganda naman ang kanilang nagawa sa ngayon, kaya ang bagong layunin ni Elias ay kumita ng sapat na pera sa pakikipagsapalaran upang maipadala si Mia sa akademya. Ganito rin ang layunin ng kanilang mga kaibigan, at hindi na maaaring mas maging masaya pa si Mia na magkaroon ng mabubuting tao sa paligid niya. Ang kanilang pagiging malapit ay nagpapaalala kay Darky sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at tiniyak sa kanila ni Darky na makakamit nila ang kanilang layunin. Nagtataka si Elias kung bakit nakikipagsapalaran si Darky, ngunit syempre,
hindi niya masasabi sa kanila ang buong katotohanan. Ikinuwento sa kanila ng ating mga bayani na nasawi ang mga magulang ni Darky sa isang sunog sa bahay, at nag-iwan din ito kay Darky ng matinding paso sa kanyang mukha. Ito ang dahilan kung bakit siya laging nakasuot ng maskara at kung bakit siya naglalakbay upang makahanap ng isang potion na maaaring magpagaling sa kanya. Tungkol naman sa kanyang mga mandirigma, sinasabi nilang binabayaran nila ang utang na loob nila sa mga magulang ni Darky. Medyo malungkot ang kwentong iyan, pero gusto lang malaman ng isa sa mga bata kung palihim na nagde-date sina Gold at si Mumo. Hindi ito ang kaso, dahil sinabi ni Gold na hindi kailanman mapapantayan ni si Mumo ang kanyang ginintoang kinang, at idineklara ni si Mumo na ang puso nito ay kay Darky. Sa ibang bahagi, natapos ni Kido ang pagpuksa sa mga higanteng troll na hinahanap niya. Pinuri siya ni Yoso sa isang mahusay na trabaho, ngunit galit na galit si Kido. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pinakadakilang espada ay isang maalamat na sandata ng prestihiyo, hindi isang kutsilyo ng magkakatay para sa pag-ukit ng mga mababang antas na basurang halimaw. Ayaw ni Kido na gawin ang ganitong uri ng gawain, ngunit ipinaalala sa kanya ni Yoso na ang pagkolekta ng mga sample na ito ay mahalaga para sa kanyang pananaliksik. Gusto ni Kido na patuloy na lumakas, at sinusubukan ng pananaliksik ni Yoso na makahanap ng paraan upang malampasan ang mga limitasyon ng paglago na ipinataw sa bawat lahi. Napuksa na nila ang ilang halimaw hanggang sa puntong ito, ngunit idineklara ni Yoso na ang susunod na hakbang ay ang tipunin ang pangunahing material para sa kanyang eksperimento, at iyon ay ang mga tao. Ang bahaging ito ay talagang nakaka-excite kay Kido, at idineklara niya na oras na para magsimula ang pangangaso. Kinabukasan, labis na nagpapasalamat ang receptionist ng guild dahil nagdala si Darky ng isa pang malaking koleksyon ng mga hiyas sa guild. Napakahalaga ng mga ito, at pinag-uusapan ng lahat sa guild ang tungkol sa partido ni Darky. Muling itinuro ni Simumo na karapat-dapat si Darky sa ranggong S or C, ngunit handa lang si Darky na mabayaran. Gustong siguraduhin ng receptionist na masaya ang kanyang pinakamahalagang adventurer, kaya inalok niya silang bigyan ng pagkain habang naghihintay sila. Inalok pa niya itong gawing full course meal, ngunit hindi interesado si Darky. Pagkatapos, pinag-usapan ng mga mandirigma ni Darky kung paano lubos na binago ng receptionist ang kanyang saloobin matapos mapagtanto kung gaano kahalaga si Darky. Gustong turuan ni Simumo ang lahat ng aral sa pagdududa sa kanya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Darky na pinapanatili nilang minimum ang karahasan, kahit sa ngayon. Habang naglalakad sila, napansin ni Darky na pinag-uusapan sila ng lahat sa bayan, at binigyan pa nila ang kanyang grupo ng pangalang Black Motley. May ilang mga lalaki na gustong magtanong kay Darky, ngunit si Simumo ay naging maingat sa kanya. Nagpakilala ang mga lalaki bilang sina Sol Ivan at Gilbert, at ipinaliwanag nila na narinig nila ang tungkol sa labanan sa Mantes. Nabalitaan din nila ang tungkol sa pag-abot nila sa ikalimang palapag ng piitan, ngunit hindi kapanipaniwala ang bahaging iyon para kay Gilbert. Itinuro niya na matagal na nilang sinusubukang makarating doon, kaya walang paraan na ang bagong grupong ito ay nakarating doon ng ganito kabilis. Nagalit si Simumo sa pagdududa nila kay Darky, ngunit ipinaliwanag ni Sol Ivan na sila at ang maraming iba pang mga tao ay talagang sumusuporta sa kanila. Hindi talaga maintindihan ni Darky kung bakit, kaya itinuro ni Sol Ivan na kailangang patunayan ng isang tao na kayang makipagkompetensya sa ibang mga lahi. Mas mabuti pa, umaasa sila na malalampasan pa ng Black Motley ang ibang mga lahi upang tunay silang mapakumbaba. Gayunpaman, pagkatapos nilang umalis, narinig ni Darky ang isang grupo ng ibang mga lahi na nag-uusap tungkol sa kung paano sinasabi ng mga tao ang mga pinakawalang silbing bagay. Naniniwala sila na hindi sila kailanman malalampasan ng mga tao, at sigurado sila na ang labanan laban sa Mantes ay pawang kasinungalingan. Ang bahaging hindi nila pinaniniwalaan ay ang isang tao ay nakapaglagay ng isang tactical class spell ng walang incantation. Nadismaya si Gold nang makita kung gaano kaunti ang respeto na nakukuha nila mula sa ibang mga lahi, kaya napagpasyahan niya na kailangan lang nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga resulta. Muling pumasok ang ating mga bayani sa piitan, at habang pabalik sila sa ikalimang palapag, nakakasalubong nila ang kabilang grupo. May regalo si Mia para kay Darky, at ipinaliwanag niya na ito ay isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang lola na gawin bago siya pumanaw. Gusto talagang gumawa si Mia ng isang bagay na espesyal,
kaya isiniwalat niya na ito ay isang pamahid para sa mga paso. Hindi nito maaalis ang peklat, ngunit umaasa siyang kahit papaano ay makakatulong ito sa kanya sa sakit. Natatakot siya na baka hindi ito gusto nito, ngunit sa totoo lang ay nabigla lang siya sa kabaitan nito, at tinanggap niya ang regalo. Isiniwalat ni Elias na ilang araw niyang sinusubukang mag-isip ng perpektong regalo, ngunit nakakahiya lang ito sa kanyang nakababatang kapatid. May iniisip din si Darky, at ngayon niya lang napagdesisyonan na karapat-dapat ito sa kanya. Sinuklian ni Darky ang pabor, ngunit hindi tama ang pakiramdam ni Mia na tanggapin ang isang bagay na napakaganda. Gayunpaman, iginiit ni Darky habang ipinaliwanag niya na ang regalo nito sa kanya ay talagang nakaantig sa kanyang puso. Pinupuri ng lahat ang kanyang mahusay na panlasa, at nangako si Mia na pahalagahan ito habang buhay. Nang gabing iyon, gayunpaman, napaisip si Simumo kung ayos lang ba talaga na ibigay ni Darky kay Mia ang Reg Along iyon. Lumalabas na hindi ito ordinaryong regalo dahil ang Pulse Ares na ibinigay sa kanya ni Darky ay talagang isang dobleng napakabihirang bagay. Ito ay tinatawag na wish bracelet, at sa palagay ni Simumo ay hindi dapat ibigay ang isang bagay na napakahalaga kapalit ng ilang gawang bahay na pamahid. Casual na sinabi ni Darky na sa tingin niya ay magandang deal ito, at sumang-ayon si Gold sa kanya. Ang wish bracelet na iyon ay isang bagay na maaaring magdulot ng maliliit na himala kung ang isang tao ay may sapat na lakas na maghangad para dito, at ito ay halos walang katumbas na halaga. Napansin ni Gold na pinili ito ni Darky lalo na para kay Mia, kaya sinabi niya kay Darky na ito ay lubos na maalalahanin sa kanya. Kumbinsido si Simumo, kaya ipinaalala ni Gold sa kanya na huwag maging materyalistiko. Pagdating nila sa ikalimang palapag, natuwa si Darky nang makitang walang ibang tao rito. Sumang-ayon si Gold na ang atensyon ang huling bagay na kailangan nila ngayon, ngunit itinuro ni Simumo na si Gold ang mahilig sa atensyon. Iniwan sila ni Darky sa paghahanap ng mga yeti na kailangan nilang talunin, at muli niyang ipinakita ang walang katapusang posibilidad ng kanyang mga kapangyarihan. Gumamit siya ng isa pang baraha, at ito ang nag-teleport sa kanya mula sa piitan pabalik sa kanyang kastilyo. Sabik na hinihintay ng iba pa niyang mga mandirigma ang kanyang pagbabalik, kaya lahat sila ay bumati kay Master Darky. Ipinaliwanag ni Darky na maayos ang takbo ng Operation Adventure, at napakagandang pagbabago ng takbo. Masaya rin siya dahil nagkaroon siya ng ilang mga kaibigan, at ipinakita nila na mayroon pa ring magagandang bagay sa mundong ito. Tungkol naman sa Operation Revenge, ipinaliwanag ng mga babae na malapit na nilang ayusin ang lahat, at kaunting oras na lang ang kakailanganin bago maging maayos ang lahat. Pinuri ni Darky si Alina sa pagkontrol sa lahat, at napagpasyahan niyang malamang na hindi na niya kailangang bumalik. Tungkol naman kay Mary, inutusan siya ni Darky na ipagpatuloy ang pamamahala sa lahat ng bagay sa Abyss. Patuloy na mag-iimbestiga si Oshwa sa sinaunang kagubatan, at sabik na marinig ni Nozona ang mga utos nito para sa kanya. Naisip ni Darky kung paano siya hindi akma pagdating sa maingat na pagplano, kaya sinabihan na lang niya itong panatilihing ligtas ang lahat habang wala siya. Sinabi niya na hindi nila malalaman kung kailan darating ang isang napakalakas na kontrabida, kaya nangako si Nozona na hindi hahayaang masaktan ang sinuman. Hindi makapaniwala si Alina na talagang pumapayag si Nozona sa isang simpleng utos, ngunit itinuro ni Nozona na hindi niya magagawa ang kanyang tunay na trabaho hanggat hindi natatapos ni Alina ang kanyang paghahanda. Tinitiyak ni Alina sa kanya na matatapos niya ito sa lalong madaling panahon dahil nararapat kay Darky ang pinakamahusay, at natuwa si Darky na marinig ito. Ang kanyang susunod na target ay si Sasha, at hindi siya makapaghintay na masiyahan sa hitsura ng kanyang mukha kapag dumating siya para mag-higanti. Alam lang ni Darky na magiging miserable siya, at hindi na malapit ang araw na iyon. Pagbalik sa piitan, nakita natin sina Gilbert at Sol Ivan ay nasa ikatlong palapag. Pinag-uusapan nila ang Black Monthly Party dahil ang grupong iyon ay isang malaking misteryo pa rin. Ayon sa mga chismis, ang lalaking nakaitim na maskara ay nakapagcast ng isang tactical class spell nang walang incantation nang talunin niya ang Mantis. Tumanggi si Gilbert na paniwalaan iyon at sinabing kahit totoo ito, ang nakamaskara na lalaki ay maaaring isang maalamat na kabalyero or isang bayaning muling nagkatawang tao mula sa nakaraan. Umaasa talaga si Sol Ivan na ganito nga ang kaso dahil kailangan ng mga tao ng isang kampyon na maaaring magpabagsak sa lipunang pinapatakbo ng mga diskriminador na napupuot sa tao.
Pumunta si Sol Ivan para mag-CR, ngunit pagbalik niya, natakot siya nang makitang pinaslang ang kanyang grupo. Lahat ng iyon ay kagagawa ni Kido, at ipinaliwanag niya kung gaano siya nandidiri sa mga taong ito. Natakot si Sol Ivan sa nakakapangilabot na eksena, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na maging alerto dahil malinaw na mapanganib ang lalaking ito. May kakaiba dahil iniisip ni Sol Ivan kung paano sila nasa mga basang lupa ngayon. Ang tubig ay nasa lahat ng dako, kaya dapat ay napansin ng kanyang grupo ang mga tunog ng pagtalsik habang papalapit ang umaatake. Malinaw na hindi ito ang nangyari, gayunpaman, dahil ang mga katawan ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay hindi nagpapakita ng anumang senyales na lumalaban sila. Naisip ni Sol Ivan kung paano siya sigurado na gumamit ang lalaking ito ng isang uri ng spell, at nakita natin na galit si Kido gaya ng dati. Itinuro niya na kahit ang pinakamababang bulate ay magre-react sa pag-apak sa kanilang mga kaibigan, at gusto niyang makakita ng reaksyon mula kay Sol Ivan. Gayunpaman, patuloy na nag-iisip si Sol Ivan, habang tinutukoy niya na kahit isang elf ay magiging labis para sa kanya. Ang tanging layunin niya ngayon ay makatakas kahit papaano para maiulat niya ito sa Adventurers Guild. Patuloy na winawalang galang ni Kido ang katawan ni Gilbert dahil gusto niyang kalabanan si Sol Ivan, ngunit humingi na lang ng tawad si Sol Ivan sa kanyang kaibigan. Gumamit siya ng smokescreen para makatakas, at naisip niya kung paanong ang karamihan sa mga combat spell ay walang silbi kung hindi makita ng umaatake ang kanilang kalaban. Bukod doon, ang buong palapag na ito ay parang bakuran ni Sol Ivan dahil matagal na siyang pumupunta rito. Gusto niyang siguraduhin na mapaparusahan si Kido sa kanyang ginawa, ngunit nagulat siya nang atakihin siya ng isang bagay. Naisip niya kung ito ba ay mahika, ngunit dapat ay imposible iyon. Imposibleng makakita ng anuman sa usok, at sinabi niya na tinamaan siya ng isang pisikal na bagay. Nang sandaling iyon, nakita niya na lumulutang si Kido sa ibabaw ng lahat, at hindi makapaniwala si Sol Ivan na matatalo siya dahil sa isang murang trick. Dumating si Yoso para patumbahin siya, at tinawag niya si Sol Ivan na isang basura dahil sa pagtatangkang tumakas. Pagkatapos ay ipinahayag ni Yoso kung gaano siya nadismaya dahil sinabi niya kay Kido na kailangan niya ng mga buhay na tao para sa kanyang eksperimento. Pinaslang silang lahat ni Kido maliban sa isa, ngunit iniisip ni Kido na dapat sapat na iyon. Sa kasamaang palad, hindi pa. Tulad ng itinuro ni Yoso na ang matagumpay na mga eksperimento ay nabubuo lamang mula sa paulit-ulit na mga pagkabigo. Pumayag si Kido na maging mas maingat mula ngayon ngunit idineklara na kung may sino mang walang silbing tao na gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya, hindi siya magpipigil. Sa kabilang banda, naniniwala si Yoso na ang mga tao ay talagang may halaga, ngunit bilang mga hayop sa laboratorio lamang para sa kanyang mga eksperimento. Ipinahayag niya na ipauunawa nila sa mga tao ang mga papel na ginagampanan ng mga peste na tulad nila sa malawak na plano ng mundong ito.